Sa harap mo, may dalawang gamot. Ang isa ay SSS grade na gamot sa paglilinis. Pagkatapos ng iniksyon, makakakuha ka ng 3S grade na pampasigla. Mula ngayon, aakyat ka sa tuktok. Ang isa pa ay ang virus na Blacklight na may death rate na aabot sa 99.9%. Pagkatapos ng iniksyon, maaari kang mamatay agad, o kaya maging zombie. Sa malas, magiging taong halaman. May 0.01% lang na tsansa na magising ang isang kakayahang lampas sa 3S grade na bakuna. Ano ang pipiliin mo? Sa sandaling iyon, sa entablado ng sining sa Jiangnan First High School, nakatayo si Guro Johai sa harap ng pangkat ng sayaw, at tinitigan niya ang mga estudyante ng kanyang klase ng punong-puno ng pag-asa. Mga kaklase, napakataas ng tsansa na makakuha ng gamot sa paglilinis kapag pumasok ka sa banal na espasyong ito. Kung makakakuha kayo ng magandang kakayahan, nasa tadhana na iyon. Huwag kayong ma-pressure, pero dapat ko pa ring paalala ang isang bagay. Huwag pumili ng virus na may gene. Talagang hindi pwedeng pumili ng virus na may gene. Guro, pwede po bang laktawan ninyo ang usaping iyan? Ang virus na may gene ay nakakamatay. Mga handle lang ang pipili niyan. Nagdilim ang mukha ni Yun Zaiyu sa pagkainis. Pagkatapos, tinawag siya ng mga tauhan sa pangalan. Tahimik siyang naglakad papunta sa direksyon ng banal na espasyo. Pinagmasdan ko ang paligid at nabigla ang utak ko. Ano ang nangyayari? Ako ba ay nakatawid sa ibang mundo? Kakagaling ko lang sa pinakamataas na laboratoryong medikal sa Dragon Nation. Kasama ang 4 na world-class na eksperto sa virus na nasa ilalim ko. Para pasabugin ang nakamamatay na virus na sumisira sa buong mundo. Pero sa sumunod na segundo, sumabog ang laboratorio. Pagdilat ko, narito na ako, at itong banal na espasyo pa. Bakit parang eksaktong kamukha ng laboratorio ko? Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Agad na bumuhos ang kakaibang alaala sa isip ko. Lumalabas na isang buong bansa ang gumigising ng mga kakayahan. 100 taon na ang nakalipas, dumating ang kailaliman. Sumabog ang mga zombie at nagkalat ang mga halimaw. Bumagsak ang buong asul na planeta sa dulo ng mundo. Pero kasunod yun ay may isa pang banal na espasyo. Ang lahat na 18 taong gulang ay pwedeng pumili ng pampagising na gamot o virus na may gene para gisingin ang kanilang kakayahan. Noong una, may pumipili sa 2 banal na bagay na ito. Pero habang dumarami ang mga pumipili, napagtanto ng mga tao na ang death rate ng virus na may gene ay aabot sa 99.99% kapag nahawa ang tao ng virus na may gene. Hindi ka mamamatay o kaya magiging zombie. At kahit makaligtas ka ng milagro, posible ka pa rin maging taong halaman at mahirap magising ang kakayahan. Ang mas nakakatakot, kapag kumalat ang virus na may gene, maaari pa nitong magdulot ng sakuna sa buong lungsod. Sa paglipas ng panahon, ang virus na may gene ay naging ipinagbabawal sa banal na espasyo. Wala nang nangangahas na humawak nito. Kasabay nito, may lumitaw na asul na virtual na panel sa harap ko. Pangalan, Jiang Chen Antas, Panimulang Antas. Tanging likas na talento, tagapamahala ng virus naghihintay ng pag-alis ng apoy. Panimula ng likas na talento. Sa sandaling tamaan ka ng isang nakamamatay na virus at ng mga bugso ng oras at espasyo, maaari mong lubos na mapatakbo at suriin ang kahit anong virus. Dahil sa pagbabago ng katawan, hindi mo magagamit ang gamot sa paglilinis. Kaya sa pamamagitan lang ng pag-icing ng kakayahan sa virus, mo ito maa-activate, mag-inject ng isang virus na may gene. Habang tinititigan ko ang biglang lumitaw na likas na talento, biglang nagimbal ang puso ko. Ang lakas ng talentong ito. Ang karaniwang tao ay isang uri lang ng gamot sa paglilinis ang pwedeng iturok. Pero kung kaya kong patakbuhin ang 100 virus, hindi ba ako makakakuha ng 100 kakaibang kakayahan? Samantala, nakapako ang tingin ng lahat kay Yun Zaiyu na papasok sa banal na espasyo. Sa magkabilang gilid ni Yun Zaiyu, may 2 hanay ng mga sundalong may hawak na totoong bala, para pigilan ang mga estudyanteng baka matalo ng nerbiyos. Piliin ang gene virus at gantihan ang lipunan. Ang 2 hanay ng sundalong ito ay pwedeng pagsipsipin ang virus at, pagkatapos ay sa mismong lugar ay gawing bangkay ang mga tao. Sa harap ng lahat, si Yun Zaiyu, mabilis na pumasok sa banal na puwang, kasabay ng pagbukas ng isang pintuan ng espasyo. Dumating si Yun Zaiyu sa isang napaka-futuristikong silid ng eksperimento. Sa gitna ng silid ng eksperimento, may 2 sinag ng liwanag na kulay kahel at itim. Sa 2 sinag na iyon, nakasuspinde ang gamot sa paglilinis at gene virus. Nakita ni Yun Zaiyu ang malamig na aura sa gitna, nang ang gamot sa paglilinis ay masakop ng kulay kahel na liwanag. Sumilay sa labi niya ang labis na kontentong ngiti, at agad niyang itinurok ang gamot sa paglilinis sa katawan. Napansin ng mga staff ang detalye ng banal na puwang, sa projected na mga detalye ng kakayahan, at dali-dali nilang inanunsyo. Ika-12 baitang, 5 seksyon, Yun Zaiyu, nagising sa S na antas na kakayahan ng yelong domain. Sa plaza, lahat ng nakakita sa eksenang ito ay tulalang napahinto. Grabe, domain ng yelong antas S. Hindi biro, ang laki niyan ha. Makalipas ang 2 minuto, lumabas si Yun Zaiyu mula sa banal na puwang. May isang reporter na agad lumapit, tinanong si Yun Zaiyu. Yun Zaiyu na kaklase, una sa lahat, pagbati sa iyo dahil nagising ka sa isang kakayahang antas S. May gusto ka pa bang sabihin? Halimbawa, kung anong universidad ang balak mong pasukan. Bumusangot si Yun Zaiyu at tumaas ang kilay. Kung anong universidad, hindi ko pa naiisip, pero mas gusto kong magising si Jiang Chen sa kung anong kakayahan. Sa 3 taon na ito, palagi siyang mas mataas ang marka kaysa sa akin. Dapat siya rin makagising ng kakayahang antas S, di ba? Gusto kong hintayin na magising siya, at sabay kaming pumasok sa iisang universidad. Sabi ni Yun Zaiyu, habang tumitingin sa akin, may bakas ng pagyayabang sa kanyang mga mata. Paglabas pa lang ng mga salitang iyon, ang buong atensyon ng plaza ay agad napunta sa akin. Ha, Jiang Chen, bilisan mo na, hindi na kami makapaghintay. Nagising na nga sa antas S si Yun Wawa. Mas magaling ka pa sa kanya. Kung ikaw man ay hindi pa magising ng kakayahang antas S, talaga namang nakakahiya na iyan. Sa tindi ng pangungulit ng lahat, naglakad ako papunta sa banal na puwang. Pagdaan ko sa tabi ni Yun Zaiyu, hindi maiwasan ni Yun Zaiyu na manlibak. Jiang Chen, noong araw, dahil mababa lang ang tingin ko sa iyo kaya kita napansin. Ngayon, nagising na ako sa kakayahang antas S. Sa pambansang pagsusulit ng mga may kakayahan. Ano pa bang ikukumpara mo sa akin? Bumusangot ako at hindi ko siya pinansin. Diretsong naglakad papasok sa banal na puwang. Sa mismong sandaling pumasok ako sa banal na puwang, agad na lumitaw sa projection ng banal na puwang ang 2 sinag ng liwanag. Ang isa ay maitim, na puno ng maiinit na dugong alon. Samantalang ang isa ay matingkad na pula at malinis. SSS na antas. HHA. Imposible ito. Tinitigan ni Yun Zaiyu ang gamot sa paglilinis sa pulang sinag ng liwanag.
Parang tinamaan ng kidlat ang buong katawan. Si punong guro Johai ay halos mapatalon sa saya hanggang matuliro. Talagang hindi ako nagkamali sa estudyanteng inilabas ko. Napakalupit nito. Kasabay nito, mulang sumiklab ang isang malakas na bugso ng hangin sa buong plaza. Sandali lang, punong guro, pinuno ng edukasyon. Ang alkalde at pati ang mga malalakas na taong pinadala ng lokal na hukbo para mamahala, ay sabay-sabay na dumagsa papunta sa paligid ng banal na puwang. Isang ang gamot sa paglilinis na antas SSS. Sa loob ng 100 taon na ito, sa buong mundo, iisa lang ang lumitaw. 4 na SSS na gamot sa paglilinis. Ha, kami ang imperyo ng Shenzia. Sa wakas, may isang SSS na may kakayahan na darating. Talagang alaga tayo ng langit, Shenzia. Alaga tayo ng langit, Shenzia. Napaiyak sa tuwa ang mga sundalo at malalakas na mandirigma sa base ng Longya. Punong Guroshu. Ano ang pangalan ng estudyanteng ito? Kailangan na kami sa base ng Longya. Pagpasok sa base ng Longya, ang super antas na may kakayahan na si Lin Chun. Tiningnan niya ang matandang may puting buhok sa tabi at sabik na nagtanong. Ngumiti si Punong Guroshu Kingming at sinabi, ang pangalan niya ay Jiang Chen. Isa siya sa pinakamahusay na estudyante ng aming unang mataas na paaralan. Pero, Lin, kung gusto mo si Jiang Chen, nasa desisyon na mismo ni Jiang Chen. Hindi ko na kayang magdesisyon para rito. Ngumiti rin si Direktor Wen ng Opisina ng Edukasyon ng Lungsod Jiangnan at nagsabi, Lin, huwag ka munang magmadali, kahit gusto mong isama si Jiang Chen sa base ng Longya. Kailangan ding hintayin. Matapos ang pambansang pagsusulit makalipas ang 10 araw saka na natin pag-usapan. Habang mainit na pinagdedebatehan ito ng lahat, may galaw din ako sa banal na espasyo ng Shenzia. Una akong tumingin sa pulang haligi ng liwanag. Pagkatapos ay lumipat ako sa tabi ng itim na haligi ng liwanag. Anong nangyayari? Nag-aalangan ba si Jiang Chen? May SSS na gamot sa paglilinis. Kailangan pa bang pag-isipan iyan? Hindi siguro. Akala ko ba, inilagay ni Jiang Chen ang isip niya sa genetic virus sa itim na haligi ng liwanag, nang makita ng lahat ang kilos ko. Biglang naging matindi ang mga mukha nila, at sa sandaling iyon, sa loob ng laboratorio, lumapit ako sa tabi ng itim na haligi ng liwanag, at sa gitna ng haligi, may nakalutang na, malalim at paikot na genetic virus accident. Hindi ako nagdalawang isip, diretso kong inabot ang kamay ko at hinawakan ang paikot na sakuna. Kasunod nito, ang pulang liwanag sa loob ng haligi, ay bumuo ng isang mensahe, pangalan, Black Light Virus, posibleng mahiwagang pagpapakilala, unang virus sa universo. Black Light Virus pala iyon. Nabigla ako sa loob ko, napasinghap ako ng malalim. Sa alaala ko, halos wala ng katapat ang Black Light Virus. Ang pinakapuso ng kakayahan nito ay ang lumamon at sumipsip, kaya nitong kumuha ng mga jin, at makuha ang lahat ng kakayahan ng iba. Nang maisip ko ito, mabilis kong inilabas ang Black Light Virus. Pagkatapos ay sanay na sanay kong itinurok ang Black Light Virus sa katawan ko. Kasabay nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Matagumpay nang naisaaktibo ang natatanging virus na tagapagpasya. Nakapagmaneho ka na ng Black Light Virus. Ni-transforma na ito bilang isang may kakayahan. Nakuha ang kakayahang lumamon at kumuha. Pagpapatibay sa lahat ng kakayahan. Hari ng pagbabago ng anyo. Katawang hindi namamatay, pag-aangkop at ebolusyon, sunod-sunod na impormasyon, bumulusok sa utak ko, napatindig ako sa sobrang gulat, nanginginig ang buong katawan ko, puro pagbasa lang sa pangalan ng mga kakayahang ito, alam mo na agad kung gaano kalakas ang mga iyon, lampas pa sa Diyos na babae, nag-iba na ang katawan ko, nababalutan ito ng isang patong ng itim na malabarnes at madilim na pulang substansya, naglalabas ng aura ng mapanira, mapanganib, at nakamamatay na puwersa, at ang katawan ko, ay mas matigas ng ilang ulit kaysa dati. Hindi na ako makapaghintay at tiningnan ko ang virtual na panel. Pangalan, Jiang Chen. Hangganan, mababang antas, maagang yugto, 0%. Nag-iisang henyo, hari ng virus. Antas ng konsepto, mutante. Virus na blacklight, banal na antas. Unang kakayahan, lunukin at agawin. Kayang lunukin at agawin ang enerhiya ng anumang nilalang para mapunan ang sarili. Kayang sumipsip ng kakayahan ng target na mutante. Alaala, kasanayan, kaalaman, makakakuha ng puntos ng jin. Ikalawang kakayahan, lahat ng aspeto, malakas na pagpapahusay. Kayang gumastos ng puntos ng jin para lumakas. Kasabay na pinapataas ang lahat ng pisikal na katangian. Lahat ng pandama, lakas ng isip, kakayahang makahawa at makontrol. Ikatlong kakayahan, hari ng pagbabago ng anyo. Kayang gawing sandata ang katawan. Formang pananggalang, formang pansuporta, formang panggaya sayo. Ikaapat na kakayahan, katawang di mamatay. Kahit anong sugat, agad naghihilom. Sa oras ng kamatayan, ang mga selula ay mahigpit na pinoprotektahan ng virus. Hindi tinatablan ng pinsala mula sa labas. Maaaring gumamit ng enerhiya, muling mabuhay sa kahit anong selula. Ikalimang kakayahan, paglawak ayon sa sitwasyon. Kapag may bagong banta, mabilis na nakakabuo ng panlaban. Sa mga nahawak ang negatibong materya, maaaring makabuo ng permanenteng immunity. Kapag may taglay na maraming magkatulad na mutante, maaaring makabuo ng mas mataas na antas na mutante. Nang makita ko ito, nang inag ang loob ko, ibinigay ko sa sarili ko ang virus na blacklight. Halos all around ang kakayahang mag-evolve. Basta ako ay tuloy-tuloy nalilunok at aagaw, tiyak walang talo. Ngayon talaga, wala na akong kalaban-laban. At sa pag-aisang ko, bumungad sa plaza ang isang matinding katahimikan. Lahat ay nakanganga sa gulat. Nakatungangan na parang mga kahoy na manika, ang punong guro na si Shu Qingling. At ang mga pinuno ng hukbo, ay nang ahas lang na balingan siya ng diretso. Si Shu Qingling, ang punong guro, mukhang may sakit, pero hawak ang dibdib at halos mawalan ng kontrol sa emosyon. Ano ba talaga ang nangyari sa batang ito? Hindi ba ito panggugulo lang? Lumingon si Shu Qingling kay Johai na nakatunganga, parang leon na galit na nagtanong. Johai, lumapit ka rito ngayon din. Paano ka ba magturo sa mga estudyante mo? Ang gandang punla, tapos hinayaang malihis ang daan. Si Johai, tuluyang natameme sa sinabi.
Punong guro, hindi ko po alam. Si Jiang Chen, bukod sa karaniwang tahimik at bihirang magsalita, ay normal naman ang kilos niya. Ang emosyon ni Lin Ziyu ay parang kotseng dumaraan sa lubak-lubak na bundok, alon ng taas at baba. Pero sa sandaling iyon, direkta siyang napanganga sa gulat. Hahaha, si Jiang Chen na yan, ang tanga, ang bobo. Habang tuwang-tuwa siya, hindi pa rin niya malimutan ang magdagdag ng asim at linis. Punong guro, si Jiang Chen, sa totoo lang, matagal na siyang pakitang tao. Sa totoo lang, matagal ko nang napansin na hindi normal siya. May pagkakontralipunan ang pagkatao niya. Akala ninyong ang taas ng exam scores niya kada test. Para saan ba talaga yun? Hindi ba para lang ipahiya ako? Noong araw, tinanggihan ko ang pag-amin niya. Nakaipit lang siya sa dibdib niya. Isang taong punong-puno ng galit. Gustong dalhin ang virus palabas para makapinsala sa mga tao. Malapit na siyang tuluyang mapahamak. Iminumungkahi kung hintayin muna natin siyang lumabas. Diretso na ninyong ubusin siya sa putok. Nang marinig ni Johai ang sinabi ni Yon Ziyu. Parang may nahuli kang damong sa gitbuhay. Oo. May pagkakontralipunan si Jiang Chen. Kung hindi, paano siya pipili ng Jin virus? Punong guro, sa mga taon na ito, buong puso kong itinuro ang mga estudyante. Pero sobrang tago ni Jiang Chen. Wala akong magawa, pero ang mukha ni Lin Chun sa base ng Longya, lalo lang naging mas madilim. Sayang ang isang ganitong magandang usbong. Sa mga taong ito, gaano ba kalaki ang kawalang katarungang natanggap niya? Para umabot siya sa ganitong sukdulang pasya. Pangulong Shu, kahit wala akong karapatan na makialam sa usaping jangnan mo, pero payo ko sa inyo, siguraduhin ninyong mahigpit ang disiplina sa paaralan. Sa mga taong hindi tumutupad sa tungkulin, tanggalin agad. At mas bantayan ang bawat estudyante. Nagngit-ngit si Lin Chun. Mahigpit niyang tiningnan ng punong guro at sinabing, pagkasabi nito, napabuntong hininga si Shu Qingming, at walang ganang tumango. Samantala, si Johai, nakaupo na sa lupa at di malaman ang gagawin. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na sigaw na nagpapakaba. Lumutang ang matinding takot sa plaza. Sa projection ng Diyos na alipin na espasyo, nababalot ako ng isang patong ng itim na maitim na bagay. Ang hinggang kumakalat sa buong katawan. Kasing lakas ng demonyo at nakatatakot pa. Nako, anak ko, si Jiang Chen ay tuluyan ng nawala sa sarili. Tingnan mo ang malabong ulap na itim sa paligid niya. Hindi kaya virus yan. Lumayo na tayo agad. Baka mahawa pa tayo ng virus. Nagkagulo ang mga tao sa plaza at umurong ng lampas 10 metro. Nang makita ni Lin Chun ang hitsura kong ito, napabuntong hininga na lang din siya nang walang magawa. Agad siyang lumingon sa mga sundalo at sinabing, handa na ang combat team. Handa na ang defense team. Hintayin ninyong lumabas siya at ramagasa. Kapag may galaw, diretso bar ilan agad. Dumiretso ang dalawang hanay ng maitim na nguso ng baril. Direktang nakatutok sa pasukan ng Diyos na alipin na espasyo. Mabilis, sa harap ng lahat ng matang nakamasid. Lumabas ako sa Diyos na alipin na espasyo. Nang mapansin kong higit 20 nguso ng baril ang nakatutok sa akin. Nang lumo agad ako, kakabawi ko lang sana ng kapangyarihan ng itim na liwanag na virus. At handa na akong sumuko, pero sa susunod na segundo, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Hindi mabilang na bala ang bumuhos na parang malakas na ulan. At marahas na sumugod papunta sa akin. Sa isang kisap mata lang, naging salaan ako sa dami ng tama. Nagkaroon ng hindi mabilang na butas ang katawan ko. Grabe, paano ba? Putok agad sila nang walang usap-usap. Ganito ba sila kasobra sa takot na may mawala? Buti na lang, hindi ako mamamatay basta-basta. Agad na sumirit sa katawan ko ang napakaraming itim na likidong butas. Sa isang kisap mata, bumuo ito ng isang umuumbok na enerhiya sa harap ko. Tigilan ninyong magpaputok, hindi siya nawala. Pagkasabi nito, kumislap ang hiya sa mga mata ng punong guro at ng iba pa. Tumayo ng tuwid si Lin Chun, at agad itinaas ang kamay para pigilan ang team sa pagputok. Anong nangyayari? Hindi siya mapatay kahit ng mga bala. Nakakatakot din pala ito. Nawalan na ba siya ng ulirat? Bakit may natitira pa siyang isip? Hindi kaya matagumpay niyang na-absorb ang virus ng Jin. Tinititigan niya ako mula ulo hanggang paa, si Lin Chun. Hindi ko maiwasang manginig sa loob ko. Ang kapangyarihang ipinakita lang ni Jiang Chen noong kakatapos lang. Wala siyang itinuring na mahalaga. Kung papalitan niyon ng ibang low level na may kakayahan, siguradong mamamatay silang walang palya. At si Jiang Chen, matapos tamaan ng ilang bugso ng bala, mukha pa rin siyang walang nangyari. Kaya pa niyang salagin ang mga bala. Talagang may kakaiba rito. Hoy, bata, sigurado ka bang tunay kang nagtagumpay na maghalo sa virus ng Jin? When yan, mabilis akong tumango. Pagkatapos, dahan-dahan kong pinigil ang black light virus sa loob ng katawan ko. Sir, kung hindi po kayo naniniwala, pwede ninyo akong dalhin para sa pagsusuri ng Jin. Ihiwalay ako at obserbahan ng ilang sandali. Makikipagtulungan ako ng buo sa inyo. Sige, kung ganoon, edi sumama ka sa amin. Noon, mabilis na humakbang pasulong si Principal Shu Qingming. Magiging napakagalit niya habang nakatingin sa akin. Jiang Chen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Iyan ay bihirang pagkakataon na dumating lang minsan sa 100 taon. SSS na antas na pampahusay na timpla. Ito ang bagay na pinapangarap at ipinagdarasal ng napakarami. Bakit mo gustong iturok ang Jin ng virus? Ang gawin mo ito, magpapatawa sa buong paaralan. Alam mo ba yon? Hindi ko na malayang nagsalubong ang mga kilay ko. Punong guro, pakiramdam ko mas bagay sa akin ang Jin ng virus. May problema ba riyan? Sige. Mas bagay sa iyo ang Jin ng virus. Ano? Hintayin mong isang araw hindi mo na makontrol ang virus sa katawan mo. Doon mo malalaman ang pagsisisi. Bamantong hininga si Shu Qingming at umalis na may malamig na tawa. Sa gilid, labis ding nagulat si Yon Ziyu. Klaro namang iniksyon niya ang pinakawalang silbing virus na pang-S na antas. Bakit kaya nakakasalo pa rin siya ng mga bala? Hindi kaya mas matindi pa ang kakayahan na nagising dahil sa pagsasanib niya sa virus. Mas malakas pa kaysa sa aking S na antas na lamig na sakop. Hindi, imposibleng maungusan niya pa ako. Sa pag-iisip nito, lumapit siya ng isang hakbang. Naglalabas ang buong katawan niya ng matinding lamig. Jiang Chen, matapang mo bang tatanggapin ang hamon ko? Gusto kong ipakita sa iyo na ang mga nag-i-inject ng Jin ng virus ay mga basura. Pagkasabi nito, nagningning sa tuwa ang lahat ng tao sa lugar. Hinihintay ang magandang palabas na ito, si Lin Chun at ang mga kuko. Matapos pag-isipan ng mabuti at makitang walang hamarang, iniunat niya ang kamay at sinenyasan ang mga tao sa paligid na umatras. Bigyan ako at si Yon Ziyu ng daanan. Ngumisi ako ng bahagya, may bakas ng tagumpay sa gilid ng bibig ko.
Walang pinipili ang espada at ang sibat. Kung may masugatan, huwag ninyo akong sisihin. Isa akong na antas na may kakayahan. Ikaw na basura, hindi ka rin bagay sa akin. Malamig na sigaw ni Yun Zayu. Agad niyang pinakilos ang kakayahan niyang lamig at pinagsama ang teknik. Maraming lumulutang na palasong yelo ang tumulak sa aking tagiliran. Ang aking espada ay tumama sa buong katawan niya at agad itong nabalot ng itim at pulang malalikidong bagay. Bahagya kong itinaas ang kamay. Kaagad na lumipad palabas ang mga tanikala na kasabay na nabuo ng itim na panghuhuli na braso. Napakabilis, kaya hindi na makarespond ang sinuman. Pero kasunod ng isang malakas na dagandong, lahat ng lumulutang na palasong yelo ay naputol ng mga tanikala. At si Yun Zayu ay nasaboy din ng mga tanikala. Masakit siyang bumagsak sa lupa. May antas ng paninikol sa pagitan ng mga may kakayahan. Isang palasong yelo na namuo sa larangan ng S-level na yelo. Ang tindi niya, lampas pa sa ibang antas ng yelong kakayahan. At ang talon na namuo mula sa itim na materyal ni Jiang Chen. Kaya niya itong wasakin sa isang iglap. Talagang hindi ka panipaniwala. Labis ding nabigla ang mga estudyanteng nanonood sa paligid. Sa sandaling ito, ang tingin nila sa akin. Punong-puno ng takot at paggalang. Ang lupit. Ano ba itong nangyayari? Hindi ba ang virus ang pinakahamak sa lahat? Nasagasaan ni Jiang Chen ang S-level na kakayahan ni Yun Xiao sa isang iglap. Mataas ang tsansa na ikamatay ng tao ang virus. Hindi ibig sabihin ay mahina ito. Kung naging zombie si Jiang Chen, wala ni isa sa atin ang makakaya niyang talunin. Tiningnan ni Lin Chuan ang sugat sa binti ni Yun Zayu. At napansing wala itong bakas ng impeksyon o itim na pagkalat. Huminga siya ng maluwag. Pagkatapos ay bumaling siya kay Johai. Ayusin ninyong dalawa at dalhin siya sa silid medikal. Ang binatang ito, ako na ang nagpasuri muna. Hindi nagtagal, isinama na ako ni Lin Chuan. Papunta sa sentro ng paggamot ng mga may kakayahan. Sa utos ni Lin Chuan, ang direktor ng sentrong medikal na si Wang Zhenyang. Personal na dumating kasama ang grupo ng mga eksperto para suriin ako. Paglabas ng resulta, hindi lang si Lin Chuan ang nabigla, maging ang direktor at ang iba pa ay labis na nagtaka. Saop ng paaralan. Sabi mo, ang binatang ito, naturukan ng virus. Hindi mo ba ako niloloko? Yung mga nauna nang nahawa ng virus. Kaya naming makita na wasak ang kanilang gene sequence, at nagkaroon ng hindi na mababalik na pagbabago. Pero ang katawan ng binatang ito ay lubos na normal. Wala siyang kahit anong sakit, wala ring taglay na kahit anong virus. Sa resulta, lumabas na isa pa rin siyang normal na tao. Ang panganib ay 0. Hindi. Imposible yan. Kapag may naturukan ng pampadalisay at nagising ang kakayahan, nagkakaroon ng muling pagsasaayos ng gene. Siya rin ay ilang ulit nang gumamit ng kakayahan matapos maturukan ng virus. Walang dahilan para manatili siyang normal na tao. Direktor Wang. Mahalaga siya sa base ng Longya. Pakiulit po ang pagsusuri. Biglang naging napakaseryoso ang mukha ni Lin Chuan. Nanlaki agad ang noo ni Wang Zhenyang. Saop ng paaralan. Wala namang mali sa ospital namin. Pinagdududahan mo ba ang profesionalismo ng matanda at ng mga eksperto? Direktor Wang, kayo na mismo ang tumingin. Kapag nakita ninyo ang kalagayan niya, maiintindihan ninyo agad. Ayaw nang makipagtalo pa ni Lin Chuan. Diretsong pinatingin niya sa akin ang sinabi niya, Jiang Chen, ipakita mo ang kakayahan mo. Bahagya akong tumango bilang pagsunod. Kasunod yun, mabilis na binalot ng itim at pulang likidong materya ang buong katawan ko. At ang buong anyo ko ay naging tila demonyo. Naglabas ng nakakatindig balahibong aura ng malupit na pagpaslang. Ang mga nakapaligid gaya ni Direktor Wang ay nanlaki ang mga mata nang makita iyon. At napatres ng sunod-sunod. Haha, paano nangyari yan? Saop ng paaralan. Sa ganoong anyo niya ngayon. Wala siyang pinagkaiba sa isang zombie. Bakit hindi ito na-detect kanina? Nakangiting kinakabahang sabi ni Direktor Wang. Huwag na kayong manghula, kaya kung lubos na kontrolin ng virus sa loob ng katawan ko. Nasa ilalim ng kontrol ko ang virus. Kaya normal lang na hindi ninyo ito mahanap. Pagkasabi ko yun, mabilis na naglaho ang itim at pulang likidong materya sa katawan ko. Natulala agad sina Direktor Wang at ang iba pa sa sinabi ko. Pagkontrol sa virus. At basta na lang ipinakita pa niya ng payak ang kapangyarihan ng virus. Sobrang talino ng pakulo na ito. Saop ng paaralan. Hindi pa namin kailanman nakita ang ganitong sitwasyon. Pero ang batang ito, sinabi niyang pwede siyang magmaneho ng virus. Kaya tungkol sa desisyon kung ihiwalay at bantayan siya. Ikaw na ang magpas siya. Mukhang hindi na kailangan ng isolation. Naniniwala ako sa kanya. Pagka nakuha ni Lin Chuan ang ulat ng pagsusuri sa gene, agad niya akong isinama papunta sa base ng Longya. Ang base ng Longya ay nasa gilid ng lungsod ng Jiangnan sa kanluran. Sakop nito ang mahigit 10,000 mu. Kumpleto ang mga pasilidad militar. May 5,000 sundalong may kapangyarihan. Jiang Chen, espesyal ang kakayahan mo. Kapag ginamit mo yan, pwede kang mapagkamalang zombie. At magdulot pa ng takot sa iba. Kailangang alista ko ang impormasyon mo sa Hukbong Longzhu. Para maasikaso ang espesyal mong pagkakakilanlan. May bahid ka ng hinala sa paningin ng iba. Senior Lin. Ibig bang sabihin nito, sasali ako sa Hukbong Longzhu. At magiging isa sa mga tao ng base ng Longya. Tama. Dahil ngayon kailangan mo ng lakas na magpoprotekta sa iyo. Kung wala kang espesyal na pagkakakilanlan. Kapag naging zombie ka balang araw, siguradong tuloy-tuloy ang dadating na problema. Seryosong sabi ni Lin Chuan. Pagkarinig ko yun, bigla kong naunawaan kung gaano kahalaga ang pagsali sa militar. Senior Lin, pwede pa ba akong sumali sa pambansang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo? Pwede. Pero hindi na kailangan. Kahit makapasok ka sa universidad para sa mga may kapangyarihan. Sa huli, kukunin ka rin ng Hukbong Longzhu. Kung gusto mo ng mas magandang pagunlad, mas mabuti kung agad mong iaangat sa gitnang antas ang iyong antas. Pagdating ng oras, pwede mong katawanin ang base ng Longya. Sa taunang malaking pagtitipon ng mga may kapangyarihan ng buong hukbo na gaganapin sa katapusan ng Nobyembre. Basta makapasok ka sa top 30 ng pangkat ng mga elite, pwede kang magpunta sa isang katamtaman o malaking base para sa mas mataas na pagsasanay. Habang nagsasalita si Lin Chuan, parang may naisip pa siyang isa pang bagay. Jiang Chen. Kung ang isang may kapangyarihan ay gustong lumakas, hindi lang ito sa dami ng laban na kasalalay, kundi sa paglasa ng kahusayan ng kapangyarihan, at kailangan pang sumipsip ng bangkay o dugo ng halimaw, para tunay na lumakas.
At ang mga mapapagamit naming mapagkukunan dito sa base ng Longya ay hindi matatalo ng mga universidad para sa mga may kapangyarihan. Dagdag pa, may mga misyon na ilalabas ang base. Mas marami ring pagkakataon mong makisabak kaysa mga estudyante. Sa paliwanag ni Lin Chan na iyon, biglang nagkaroon ako ng malinaw na target. Sa sarili ko, may kakayahan akong virus na Panginoon ng Langit at ang virus na Blacklight. Kaya ang pinakamabilis na paraan ng pag-angat ay ang paglalamon. Mukhang ang pagiging sundalo ng Hukbong Longzhu at ang pagsali sa base ng Longya ang pinakatamang piliin. Di nagtagal, isinama ako ni Lin Chan papunta sa sariling opisina niya. Pagkatapos, inilabas niya ang isang form at iniabot sa akin. Jiang Chen, kailangang punan dito ang impormasyon ng iyong kapangyarihan. Mas malakas ang kapangyarihan mo, mas mapapansin ka ng mga nakatataas sa militar. Kinuha ko ang form, at inilagay ang aking personal na impormasyon. Kasabay nito, sa bahagi ng impormasyon ng kapangyarihan, isinulat ko ang 3 salitang tagapamahala ng virus na Blacklight. Pagkakita ni Lin Chan sa impormasyong inilagay ko, sumilay sa kanyang mga mata ang isang kislap ng interes. Kaya pala ang ipinakilala mo ay ang virus na Blacklight. Una ko ngang narinig ang virus na ito. Sa kasaysayan, ang may pinakamaraming naitalang paglitaw ay ang virus na Cutter, ang Ghost Virus, at ang Parasite Seed Virus. Kapag ang karaniwang tao ay naturukan ng virus na ito, lahat sila ay nagiging mga zombie na nakakatakot ang lakas. Hindi ko lang alam kung ang virus na Blacklight mo na ito. Sa teorya, inilista ko na ang mga tiyak na kakayahan ng virus na Blacklight. Pagsipsip ng enerhiya, sobrang pagganap ng katawan, pamamahala ng anyo, Super Rebirth. Itong 4 na klase ay mga kakayahang pinasimple niya sa sarili. Kasi parang hindi naman ganoon kalakas tingnan ang 4 na kakayahang ito. At malamang maaga o huli, mabubunyag din sila. Nakita ni Lin Chan na nagsusulat ako. Bigla siyang napatayo sa saya. Mabilis niyang kinuha ang form. Nang makita niya ang 4 na kakayahang nakasulat sa itaas, napakunot ang noo niya. Masasabi lang na medyo espesyal ang 4 na kakayahang ito. Sayang lang, ang virus na Blacklight ay malamang na S-level. Malayo pa sa SSS level. Napailing si Lin Chan nang walang magawa. Baka may naisip siya. Tumingin si Lin Chan sa akin at nagtanong ng may pagdududa. Jiang Chen, pwede mo bang sabihin sa akin, bakit hindi mo pinili ang SSS level na abilidad? Lin na Superintendent, una, gusto ko rin sanang pumili ng SSS level na Evolution Potion. Pero pakiramdam ko sobrang delikado ng enerhiya na inilalabas nito. Kaya medyo naalarma ako. At ang virus na Blacklight, sa pakiramdam ko, may kaugnayan ako dito kaya iyon ang pinili ko. Pagkarinig niya niyan, malalim na huminga si Lin Chan. Tama ka, ang SSS level na Evolution Potion ay tuluyang babasagin at muling bubuo sa mga gene. Pag nagising ka, sobrang sakit at sobrang bilis ng dating. Hindi mahina ang virus na Blacklight, kaya mo ba itong sakyan? Kung ganoon, pasok na pasok iyan. Jiang Chen, huli na ang oras ngayon. Mas mabuti pang sumama ka sa amin sa kantina ng base para kumain. Pagkatapos mong kumain, ilibat kita sa loob ng base, para mas makabisado mo ang lugar. Lin na Superintendent, ngayon niyo po ako sinadyang dalhin para magpatingin, at tinulungan pa ninyo akong ayusin ang mga papeles para sa Longzhu Army. Paano pa po ako mag-aabala sa inyo? Matagal na po akong lumabas. Siguradong nag-aalala na ang mga tao sa bahay. Gusto kong umuwi sandali, at sabihin sa kanila ang nangyari ngayon. Tumango si Lin Chan. Sige, umuwi ka na muna. Tandaan mo, bukas ng umaga pumunta ka sa Longya Base para mag-report. Doon may makakasama ka ng mga bagong sasali, para sabay kayong dumaan sa pagsusuri ng lakas. Pagkatapos ng pagsusuri ng lakas, bibigyan kayo ng base ng inyong mga pwesto, at itatalaga kayo sa mga espesyal na misyon. Habang sinasabi niya iyon, iniabot niya sa akin ang sertipiko ng Longzhu Army. Para sa akin, pagpatay sa mga halimaw na bangkay, at pagkatapos ay lumunin sila sa tulong ng virus na Blacklight, tiyak na mabilis na tataas ang lakas. At bukas pagkatapos nito, makakalabas na ako ng lungsod para mag-training. Naging sobrang inaabangan ko iyon. Pagkalabas ko sa Longya Base, pumunta ako sa pinakamalapit na pamilihan ng sariwang pagkain, at bumili ng 2 higanteng manok na mutante na hindi pangkaraniwang mabenta. Balak kong subukan kung gaano kaepektibo ang paglunok sa kakayahang mutante. Agad akong nakarating sa isang sulok na hindi nakontrolado ng mga tao, at diretso akong nagbago bilang anyong virus. Sa isip ko, bumuo ng 2 itim na matutulis na tinik, at itinusok sa katawan ng mutant na manok. Kasabay nito, tumunog ang paalala ng sistema. Lumamon ng mutant na manok na hindi makapasok sa kalsada. Plus 2 gene point. Hindi nga bastang virus na Blacklight. Talagang kapag lumamon ka ng laman at dugo, makakakuha ka ng gene points. Habang pinapanood kong nilalamon nito ang mutant na manok, labis akong na-excite. Kaya dali-dali kong ginamit ang gene points para palakasin ang sarili ko. Gumastos ng 2 gene points. Nakakuha ng bahagyang pagtaas sa lahat ng aspeto ng katawan. Ang antas ay tumaas ng 2%. Nararamdaman ko ang sarili kong lakas, liksi, at tibay. Bahagyang umangat ang lahat ng mga katangian sa senses at iba pa. Sa mismong oras na iyon, biglang may 2 mababang antas na may kakayahan na sumulpot mula sa hindi kalayuan. Nang makita nila ang anyo kong delikado, lumiit ang mga pupil ko, at sumigaw ako sa likuran. Ang mga patay na nakatago dito pala. Bilisan ninyo at tapusin siya. Pagkasabi ko nito, nagising agad ang isip ko. Agad kong pinalabas ang Blacklight virus. Kapasa bulsa ko at kinuha ang card ng Hukbong Longzhu. Handa akong ilabas ito anumang oras para ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Pero sobra ang naging reaksyon ng mga mababang antas na may kakayahan na ito. Hindi na sila nagdalawang isip at agad akong sinugod. Nakunat ang noo ko. Sa isang kisap mata, may itim na bakal na pamalo na nabuo sa kamay ko. Sa ilang hampas, natambak ko ang ilang tao sa lupa. Mga kasama, ako ay isang may kakayahan mula sa Hukbong Longzhu. Kanina, sinusubukan ko lang ang kakayahan ko. Nang makita ang ilang taong nagmamakaawa sa lupa, ipinakita ko ang card ng Hukbong Longzhu. Biglang nagbago ang ekspresyon nila. Agad na napatras. Grabe, totoong kasapi nga ng Hukbong Longzhu. Mukhang lusot na tayo sa gulong ito. Pagkasabi nun, nagmamadali silang tumayo. At nagkunwaring nagkagulo habang yumukod na parang nagpapakumbaba. Ginoo, maling akala lang kanina. Kaming mga ito ay gwardiya
lang malapit sa patrol team. Dahil nitong mga araw na ito, madalas may nawawalang tao malapit sa pamilihan. Ayon sa nakakita, ang gawa raw nito ay isang patay na gumagalaw. Kaya nakikipagtulungan kami sa ahensya ng mga may kakayahan para imbestigahan. Nabigla ako ng gusto. May patay na gumagalaw na nakatago rito. Paano nangyari iyon? Dapat gawa ng tao lang iyon. Ginoo, hindi rin namin malinaw iyan. Pero naglabas na ang ahensya ng mga may kakayahan ng kaugnay na misyon. Kung interesado kayo, pwede ninyong tingnan. Sa isang iglap, kumislap ang bahid ng pagkalugod sa mata ko. Dahil patay na gumagalaw iyan, siguradong may virus sa loob ng katawan niyan. Kapag nahanap ko iyon, hindi lang ako makakakuha ng isa pang uri ng virus. Makakakuha pa ako ng gene point at ng nakatagong kakayahan nito. Pagdating sa ideyang iyan, tiningnan ko sila ng seryoso at sinabing, hindi dapat kayo makialam sa misyon na ito. Mas malakas sigurong nakatago ang patay na gumagalaw kaysa sa inyo. Uwi na kayo ngayon din. Mabilis na umalis ang ilang tao na may liwanag sa ulo. Pinakawalan ko ang blacklight virus. Nagkunwaring ordinaryong tao habang inihahain ng pain sa halimaw. Pero malapit lang sa pamilihan. Ilang malilim at walang taong sulok ang nilibot ko ng ilang ikot, ngunit wala pa rin akong nakitang anumang bakas. Hayaan na. Tapos na ang oras, mas mabuting umuwi muna. Gayunman, sa mismong sandaling paalis na ako, bigla kong napansin. Sa itaas ng malapit na gusali ng mga bahay, may lumitaw na nakakatakot na mukha, pagtingin ng masinsinan. Doon ko lang napansin na ang anino ay nakadapa sa pader. Baluktot ang katawan, at parang laman na bulok na. Mabula ang anyo ng laman at dugo. Ang hininga ay paikot-ikot na parang ahas, sobrang nakakadiri. Ang pangalan nito ay espesyal na tagasilad ng dugo, uri patay na gumagalaw. Pagsusuri ng virus na mababang antas at huling yugto, nahawaan ng kapalit na virus. Lumulo ng malaking dami ng kapwa nito para mag-evolve. May tiyak na likas na galing ng mga ngaso. Bahagya akong nabigla, may likas na galing ng mga ngaso. Hindi nakapagtataka kung bakit mahusay itong magtago at manggaso. Dahil nagkataon na nakabangga ito sa akin, hindi tama na hayaan kang umalis. At nang makita ko ng dila zombie bilang isang ordinaryong tao, diretso itong bamuka ang bibig, at mabilis na lumipad patungo sa akin. Ngunit bago pa ito lumapag, isang itim na tingka ng virus chain ang dumaan. Agad na nahati sa dalawa ang katawan ng dila zombie. Kalat ang dugo sa sahig. Patay na patay. Kadiri talaga ang nilalang na to. Pero, ayon sa prinsipyong walang sayang, agad kong sinimulang kunin ang mga virus at gene points. Nakalunok ng mababang antas, late stage na mutated na zombie. Gene points dagdag 50. Matagumpay na nakuha ang maraming surrogate virus. At perpektong napamahalaan. Paalala. Sa pag-iisip na makakakuha ako ng bagong kapangyarihan, sa pamamagitan ng surrogate virus. Paalala, ang surrogate virus na nakuha ngayon, ay maaaring palitan ng 50 gene points. Nararamdaman ko ang feedback na dala ng aking talento. Nagulat ako ng sobra sa aking puso, bilang pinakamalakas na genetic virus, normal lang na ang blacklight virus ay hindi makapaggising ng iba't ibang kakayahan sa pamamagitan ng pagtakip sa surrogate virus. Pero, hindi ko inakala, na ang surrogate virus pala ay maaaring palitan ng gene points. Isang low-grade, late-stage na dila zombie lang, nakakapagbigay na sa akin ng 100 gene points. Ang saya nito. Hindi na ako nag-atubili. Diretso kong idinagdag lahat ng puntos. Sa sumunod na segundo, pakiramdam ko ay bang-igat ang aking mga kamay at paa. Parang ang espiritual na enerhiya na bumubuo sa akin sa alamat. Mabilis na lumabas ang iba't ibang mga attribute. Sa isang kisap mata, ang aking realm ay direktang lumukso mula sa low-grade early stage patungong low-grade middle stage. Talagang masarap ang pumatay ng halimaw. Pagkatapos, bumalik ako sa aming residential area. Sa oras na ito, ang aking tiyuhin na si Zhang Bixuan at tiyahin na si Suchin. Tapos na sa trabaho, lumulubog na ang araw. Ang kanilang tirahan sa ika-15 palapag ay may ilaw na. Pero ang nagugulat sa akin ay, hindi tumawag ang tiyuhin ko ngayon. Kinunot ko ang kilay, baka dahil sa pag-iniksyon ko ng blacklight virus. At dinala ako para sa quarantine inspection. Nagagalit ang tiyuhin ko. Naghanda ako sa sermon. Mabilis akong pumasok sa elevator. Di nagtagal, binuksan ko ang pinto at pumasok sa sala. Ang kapaligiran sa sala ay medyo kakaiba. Nakakunot ang noo ni na tito at tiya. Nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Para akong hangin na lang para sa kanila. Pero ang nagugulat talaga sa akin ay, ang aking pinsan na si Zhang Xiaowan ay nagbakasyon at umuwi na. Oh, hindi ba't siya ang super henyo? Na hindi nagustuhan ng SSS Grade Evolution Potion. Hihihi, halika, sabihin mo kay ate, Diyos-Diyosan ba talaga ang genetic virus na ininiksyon mo? O Diyos-Diyosan din? Ngiting-ngiti si Zhang Xiaowan. Pilyang-pilyang nakatingin sa akin at nagsabi. Habang sinasabi yun, umikot siya sa akin ng 2 beses. Sabi sa balita, hindi ka ba pwedeng maging zombie shield? At talunin ang S-grade ability user. Halika, halika, halika. Gawin mo ang zombie para makita ni ate. Wala akong masabi sa mga salita niya. Pero gaman ang pakiramdam ko. Kahit medyo pilya ang mga salita niya, ipinakita rin ito, na natalo ko nga ang S-grade ability user. Chen, pwedeng magpaliwanag ka. Bakit hindi mo pinili ang SSS grade ability? Humugat ng malalim na hininga ang tiyuhin at nagtanong. Tiyo, labis na bayulente ang SSS na gamot. Mas delikado ang iniksyon kaysa sa virus ng genes. Mariing pinalo ng tiyo ang mesa at sigaw. Halos 100% ang tsansa na mamatay ka sa virus ng genes. Kapag namatay ka, kahit anong gawin ng mga magulang mo, hindi ka nila mapapatawad. Kapag namatay ka, habang buhay na magdurusa ang tiyo mo. Pagkarinig sa sinabi na iyon, hindi ko agad alam kung paano sisigot, dahil talagang sobra ang pag-aalala ng tiyo mo sa sarili niya. Sige na, itay, pinsan, hindi ba atos naman siya? Dahil nakabalik na siya, hindi na rin tayo dapat mag-alala. Pinalo ng bahagya ni pinsang Zhang Xiaowan ang balikat ko. May bahid ng ngiti siyang tumingin kay tiyo. Malamig na hamyuni ang tiyang nasa gilid. Bakit hindi SSS na may kapangyarihan ang pinili? Kundi virus na nakakawasak, Jiang Chen. Ang tiya mo, umaasa pa akong madragising ka sa isang malakas na kapangyarihan. E di sana iskolar na sa mataas na eksamen ka na. Kapag nakapasok ka sa iskolar na hanay, bibigyan ka ng lungsod ng isang marangyang bilya, at 1,000,000 piso na salapi. Hindi na sana tayo nagsisiksikan pa sa ganitong lugar. Nasiksikan at marumi. Pero grabe ka naman, ang hina ng loob mo. E tiya, isa lang ang masasabi ko. Lahat ng taon na ito, talagang nabigyan ka namin ng problema. Pagkasabi niya nito, biglang nagbago ang mukha ni Zhang Bixuan.
Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Ang batang ito walang puso talaga. Pero kahit may konting puso siya, hindi sana siya pipili ng virus ng genes. Tumahimik ka. Delikado ang pagturok ng SSS na gamot sa paglilinis. Kahit ang magising niya ay S na may kapangyarihan. E di bonus na rin siya sa akin. Paano ka nagkaganyang walang alam na ideya? Pagkarinig sa sinabi na iyon, agad na napaiyak si Suchin. Ayos na ayos. Akin ang material. Pagdating niya sa universidad ng mga may kapangyarihan, aabutin ng 20,000 ang matrikula kada taon. Sa liit ng kinikita mo, ikaw na ang magpalaki sa kanya mula ngayon. Huwag mo nang palakihin ako at si Xiaowan. Bukas lilipat na ako ng tirahan. Sisiguraduhin kong hindi na ako kukuha ni isang sentimo mula sa iyo. Ang matrikula ni Xiaowan, huwag mo na ring ibigay. Tutal mas malapit ka sa iyong tiyo. Umiiyak at nagwawala si Suchin. Inabot niya ang kamay at balak hilahin si Zhang Xiaowan. Nang makita ko ang eksenang iyon, parang halo-halo ang damdamin ko. Masakit man pakinggan ang sinabi ni Tia Suchin. Pero may punto rin siya. Tiyo, Tia, iniimbitahan ako ng komandante sa base ng Longya para sumali sa hukbong Longzhou. Bukas ng maaga, pupunta na ako sa base ng Longya para mag-report. Habang sinasabi ko, inilabas ko ang aking sertipiko sa hukbong Longzhou. At ipinakita ito. Ano, Xiao Chen, inimbitahan kang sumali sa hukbong Longzhou. Biglang napasigaw ang tiyo. Samantalang ang tiyang nasa gilid ay agad na nagpahid ng luha. Inagaw ang sertipikong iniabot ko. Nang malinaw niyang nakita ang nakasulat sa sertipiko, agad na nagliwanag ang mukha niya. Ha ha ha, hindi ako nagkamali sa iyo, mabait kong manugang. Hindi ko inakalang inimbitahan ka pa mismo ng general ng base ng Longya. Xiao Chen, napakalit mo nang umuwi. Siguradong gutom ka na, umupo ka muna. Gagawa na agad kayo ni tita ng masarap na pagkain. Kung ano ang gusto mong kainin, sabihin mo lang kay tita. Sa isip ko, napapailing na lang ako. Ang bilis din naman ng pagbabagong buhos. Kinabukasan ng madaling araw, maaga pa lang, nakarating na ako sa base ng Longya. Naghihintay na sa base si pangalawang opisyal Yan Rui, Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, ang mga espesyal na recruit ng base ng Longya na may mga kakayahan, ay 10 lahat. 3 sa kanila ay mga pambihirang may kakayahan, 2 ay antas S, at ang natitirang 5 ay pawang antas B. Nabigla ako, bukod sa sarili ko, may isa pang may kakayahang antas S. Huwag mong sabihin si Yan Rui ang pinaghihinalaan ko. Kumamaw ng ulo si Yan Rui. Tama ang hula mo. Sumali rin ang babaeng maganda at mapulang buhok na si Yun Zaiyu. Pero inimbitahan siya ng ibang team leader sa loob ng base. Tumango ako. At agad akong dinala ni Yan Rui sa test hall ng base. Mahigit 10 tao ang nasa loob ng hall. 4 sa kanila ay nakasuot ng battle uniform. Ang kanilang mga marka sa balikat ay tulad din kay Yan Rui. Lahat ay ranggong junior colonel. Yan Rui, sa wakas, dumating ka rin. Matagal ka nang hinihintay ng lahat. Isang magandang opisyal na may mahabang pulang buhok. Ang nakangiting tumingin kay Yan Rui at sa akin. Ngumiti ng alanganin si Yan Rui. Pasensya na, matagal na kayong naghintay. Ngayong narito na ang lahat, simulan na natin ang test. Pagkalaglag ng kanyang boses, kasama ko ang iba pang 9 na espesyal na recruit na may mga kakayahan. Napumila para sa pagsusulit, bigla na lang lumapit sa tabi ko si Yun Zaiyu na walang column. Jiang Chen, ang pagkatalo ko sa iyo kahapon ay aksidente lang. Ngayon, kabisado ko na ang iba't ibang paraan ng paggamit ng yelo sa aking larangan. Ikaw na basurang gumagamit ng virus na ini-inject sa gene. Hindi ka na muling mananalo sa akin. Napapikit ako ng bahagya. Kasunod nito, kumislap ang likod ko. Isang itim na latigo ang dumulas agad papunta sa mukha ni Yun Zaiyu. Biglang nagbago ang tindig ni Yun Zaiyu. Dumaan sa mga mata niya ang bakas ng takot. Pero nang halos lapitan na ng itim na latigo ang mukha ni Yun Zaiyu, bigla itong nabalot ng mapusyaw na asul na liwanag. At tumigil mismo sa harap ni Yun Zaiyu, hindi na makagalaw. Konting kibot lang, at aatake agad. Talagang padalos-dalos ang batang to. Isang payat na binatang may malamig na mukha, ang tumingin kay Yan Rui. Yan Rui, hindi mo ba papagsabihan ang mga isinama mo? Wuzi, siya ang unang nanlait at naghagis ng patotsyada. Ikaw na may mataas na antas na may kakayahan. Pakialaman mo ang usapin sa pagitan ng mga baguhan. Hindi yata bagay sa tuntunin. O gusto mong ikaw at ako ang maglaban? Tumingin si Yan Rui kay Wuzi at bahagyang itinaas ang kanyang salamin. Nang marinig niya iyon, kumislap ang mga mata ni Wuzi. Napaungol siya ng malamig at hindi na nagsalita. Zuda Zuang, sumulong ka at subukan mo. Sa sandaling ito, may isang manggagawang nakasuot ng overall na tumawag ng pangalan. Kasunod ng kanyang boses, isang matipuno at matabang lalaki na may taas na mga 1 metro 20 siyam ang lumapit sa makina ng pagsusulit. Mula sa kanya, bigla siyang napabuga ng isang mabagsik na ungol. At mabilis na nagbago ang anyo, naging isang nakakatakot na taong baboy. Sa sumunod na segundo, nagkuyom siya ng 2 kamao, at buong lakas na sinuntok ang makina ng pagsusulit na parang isang mabangis na baboy. Sa pagsabog ng nakakatakot na puwersa, ang sukat ng lakas sa makina ay mabilis na umakyat sa 3,000 kilo. Grabe, medyo nakakatakot ang lakas ng atake ng lalaking to. Sa bagsak na to niya, baka matambo niya ang isang maliit na kotse. Ito na ba ang takot ng isang ability na may kasanayan sa pagpapapayat? Sa totoo lang, ang lahat ng Awakeners na inimbitahan ng base ng Longya ay mga malalaking personalidad. Nang makita ito ng grupo ng mga bagong Awakeners na nakapila, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Di nagtagal, 3 pang B-grade Awakeners ang nakatapos sa pagsusuri ng lakas. Ngunit ang kanilang lakas ng atake ay mas mababa kaysa sa lalaking baboy Ramo. Mabilis na sumunod ang pagsusuri ni Yun Zaiyu. Narinig kong siya ang biro sa Jiangnan no. Isang high school, S-grade Ice Frost Domain Awakener. Hindi ko alam kung malalampasan niya ang lakas ng atake ni Dazuang. Nagbulungan ang lahat habang tinitingnan si Yun Zaiyu na lumalakad pasulong. Narinig ni Yun Zaiyu ang mga salita. Hindi niya maiwasang itaas ang kanyang mayabang na ulo. Pagkatapos ay lumingon siya at tiningnan ako. Jiang Chen, maghintay ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Habang nagsasalita si Yun Zaiyu, umusbong ang yelo sa paligid niya. Bumaba ng ilang grado ang temperatura sa loob ng bulwagan. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. At bumuo ng isang mahabang pana na yari sa kristal na yelo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tinutok niya ito sa makinang panubak at buong lakas na hinayla ang kwerdas. Isang asul na ilaw ang biglang tumama sa makinang panubak. Ang pointer ng makinang panubak ay biglang umakyat. Agad itong umabot sa 4,000 kilo. Naku po, ito ba ang S-grade ability? Kung tamaan ako ng isang pana nito, agad akong mamamatay.
Ang lakas naman. Lahat tayo ay low-level awakeners. Hindi ito patas. Siya ay isang powerhouse. Ngunit gusto kong maging under lang niya balang araw. Para maging bahagi ng kanyang grupo. Sa puntong ito, diretsong binabaliwala ni Yon Zaiyu. Ang tatlong iba pang awakeners. Hindi maiwasang mapatingin sa akin. Jiang Chen. Isang tao na nag-inject ng genetic virus. Tiyak na hamina ang iyong katawan. Kung malalampasan mo ako, ang S-grade awakener na ito ay magiging iyong deputy. Malalim ang boses ko, malamig ang ekspresyon ko. Umalis ka. Hindi ka karapat-dapat. Habang nagsasalita ako, diretsong lumakad ako pasulong. Ang buong katawan ko ay agad na nababalutan ng itim pulang likidong substance. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking braso. Isang nakamamatay na presensya ang lumabas. Isang buwan na hugis na talam ang lumitaw. Sa susunod na segundo, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Bigla kong inihagis ang talam patungo sa makinang panubak. Agad na umakyat ang itim na usok mula sa makinang panubak. Lumitaw ang maraming sirang code sa screen. Grabe, anong nangyari? Pinausok niya ang makinang panubak. Ang lupit naman. Paano ito posible? Lahat ng sumasali sa pagsusuri, biglang natigilan ang mga bagong awakeners. Sa tabi, ang 5 major na kasama si Yan Rui. Nagpakita rin ng pagkagulat sa kanilang mga mata. Ang pulang buhok na babaeng major ay tumingin sa akin na may pagtataka. Ang limitasyon ng makinang panubak ay 15,000 kilo. Ang lakas na ito ay kaya lang makamit ng isang middle-level awakener. Isang bagong awakener ang nakapagpausok sa makinang panubak. Ibig sabihin ba, ang kanyang destructive power ay maihahambing sa isang middle-level awakener? Ngumisi si Wu Zewen. Hehe, noong low level ako. Nakagawa lang ako ng 12,000 kilo ng destructive power. Isang tao na nag-inject ng genetic virus. Paano siya magkakaroon ng ganitong lakas? Sa tingin ko, luma na ang makina. Palitan natin ng isa pa para sa kanya. Pagkatapos magpalitan ng opinyon ang 5 major, nagpa siya silang ipasubok ako muli. Makalipas ang ilang minuto, isa pang makinang panubak ang pinausok ko. Lahat ng tao sa pinangyarihan ay tulala. Paulit-ulit na commandant si Yan Rui. Diyos ko, kuha na ni Kapitan ang isang hiyas. Ang virus na blacklight na ito, baka sa mga S-grade na may abnormal na kapangyarihan, ay pwede pang umabot sa tuktok ng linya. Nakita ni Wuzi na muli akong nag-abuso ng isang sirang test machine. Biglang umitim ang mukha niya. Siya ang nagmungkahi ng ideyang ito, pero pinahiya lang siya ng todo. Ha, paano nga ba pwede? Akala ba niya maliit lang ang tingin ko sa batang ito? Nagkaroon din ng kaunting pagdududa si Yon Zaiyu sa buhay. Hindi pwede. Ako ay isang marangal na S-grade elemental na may kakaibang kapangyarihan. Isa lang siyang hampas lupang marunong lang lumaban. Sigurado, ganito nga iyon. Siguradong malakas lang siya sa umpisa, wala nang iba. Sa hinaharap, siguradong hindi siya ang katapat ko. Wuzi, nabasag na ni Jiang Chen ang record ng base. Ngayon, wala ka na sigurong masabi, di ba? Nakabitin ng isang ngiti sa gilid ng labi ni Yan Rui habang tiningnan si Wuzi. Nang marinig iyon, muling nagdilim ang mukha ni Wuzi. Malamig siyang umismen at hindi na nagsalita. Pagkatapos ng pagsusulit, inihatid ako ni Yan Rui sa Villa area sa loob ng base ng Longya. Dito ang dormitoryo ng mga espesyal na recruit na may kapangyarihan. Kompleto ang lahat ng pasilidad. Jiang Chen, mula ngayon, ang gusaling ito ang dorm mo. Sa 5 bagong B-grade na kakaisang gising lang kanina, inanyayahan ko si Zhu Dazuang na maging vice mo. Mula ngayon, ranggo mo na ay junior lieutenant. Sa susunod na lumabas ka sa misyon, pwede mo siyang isama. Si Zhu Dazuang ay kasalukuyang nasa pagsasanay pa. Mga 3 araw pa bago siya makabalik. Pagdating niyan, dadalhin niya ang iyong epaulette at uniforme ng labanan. Kung may hindi ka maintindihan pagkatapos nito, pwede mo siyang lapitan at magtanong. Sige po, may training ground sa loob ng base. Kung wala ka namang ginagawa nitong 3 araw, pwede kang pumunta roon at mag-ikot-ikot. Pagkasabi niyon, umalis na siya. Ang 3 araw ay lumipas ng napakabilis. Sa mga araw na ito, ginamit ko ang kakayahan ng pagbabago ng anyo ng blacklight virus para makabuo ng maraming skill. Ngayon, hindi lang nito mapapalit ang braso ko bilang talem. Nakagagawa rin ng mahahabang latigo at iba pa. Maaari ring makabuo ng mga weapon pang atake gaya ng maso at martilyo. At kaya ring mag-ipon ng panangga, nakapagbuo na ng full body virus armor, at pati ang pandama sa paningin. At pandinig ay lumakas ng husto. Mukha na akong halimaw na mandirigmang nababalutan ng baluti. Sa sandaling iyon, may biglang kumatok sa pinto. Boss, buksan niyo na ang pinto, dali. Andito na ako. May dalang kahon si Zhu Dazuang. Ngumiti siyang puro giting, saka sumigaw sa loob. Senior, kunin mo na ang virus na blacklight at buksan mo ang pinto. Boss, hula ko, 3 araw kang naiinip na parang pusa sa loob ng base. Bago ako pumunta rito, inutusan ako niyan na kapitan. Simula ngayon, pwede ka nang tumanggap ng mga misyon na inilalabas ng base ng Longya. Sabay sabi niyon, binuksan niya ang backpack niya. Mula roon, inilabas niya ang 2 set ng itim na combat uniform. Isang tactical communication watch, isang baril, at 2 epaulet ng junior lieutenant para ibigay sa akin. Tinanggap ko ang mga iyon at nagtanong, saan ko pwedeng kunin ang mga misyon ng base? Boss, i-cast mo muna sa screen ang tactical communication watch. Naipasok ko na ang impormasyon mo. Kung gusto mong tumanggap ng misyon, pwede mo itong tingnan sa mission section ng opisyal na website ng base ng Longya. Tumango-tango ako. Mula ngayon, pangalan ko na lang ang itawag mo sa akin. Huwag na boss. Hindi pwede. Ako ang nakatataas mo. Ayon sa alituntunin, hindi ko pwedeng tawagin ang pangalan mo ng diretso. Paano na lang kita tatawagin? Kuya Chen. Sige na nga, kung ganun, paano kita tatawagin sa susunod? Kuya Chen. Ikaw na lang ang tumawag sa akin na Dazuang o Old Pig, kahit alin pwede. Habang nagsasalita, binuksan ko na ang tactical watch ko. Kasabay nito, isang smart screen ang biglang lumitaw. At agad na bumungad sa area ang asol na virtual na interface. Mabilis akong pumasok para hanapin ang taskboard. Gaganapin ang pambansang mataas na pagsusulit para sa kakayahan pagkalipas ng 5 araw. Para matiyak ang kaligtasan ng mga kumuha ng pagsusulit, ang special team na itinalaga sa misyong ito. Mangyaring pumunta sa exam site sa bayan ng Heiyon. Linisin ang mga high-level na halimaw sa loob ng exam site. Panahon ng misyon, 2 araw. Antas ng misyon, katamtaman. Gantimpala sa misyon. Ibinabatay ayon sa dami ng mapapatay. Hatian ng gantimpala, 80% para sa espesyal na koponan. 20% para sa deputy.
Mga patakaran ng gantimpala, bawat mapatay na isang mid-level na halimaw sa gitnang antas. Gantimpala na 10,000 yuan na cash, 20 puntos ng laban. Bawat mapatay na isang mid-level na halimaw sa gitnang antas. Gantimpala na 20,000 yuan na cash, 40 puntos ng laban. Bawat mapatay na isang high-level na halimaw sa mataas na antas. Gantimpala na 40,000 yuan na cash, 80 puntos ng laban. Nang makita ko ito, bahagyang napangiti ako. Ayos ang misyon na ito. Sa lakas ko ngayon. Ang pagpatay ng mga halimaw sa unang yugto ng gitnang antas, siguradong madali lang. At pagkatapos mapatay ang mga halimaw, makakakuha pa ako ng Jin points para magpalakas. Hindi napigil ang mangiti nang may pagtataka si Dazuang. Tiningnan niya ang impormasyon ng misyon sa virtual projection. Nang makita niyang ang target ng misyon ay ang pagpatay ng mga halimaw sa gitnang antas, hindi niya napigil ang mapalunok. Kuya Chen, handa ka nang tanggapin ang misyon para linisin ang mid-level. Oo. May problema ba? Wala. Bahala ka na sa pagpili mo. Nagpanggap na kalmado si Dazuang. Pero sa loob, todo gulat siya. Talagang astig si Kuya Chen. Ang bigyan ng ganitong kalakas na tao bilang deputy. Kahit biglang ako, sasama rin ako sa paglipad. Pinatay ko ang projection at lumingon ako para magtanong. Natapos na ang misyon. May kailangan ka pa bang ihanda? Kung wala naman, aalis na tayo agad. Paano? Kuya Chen, mga supply na pang araw-araw, mga medical na supply, mga gamit at makina, lahat handa na. Hindi mo na kailangang problemayan yan sa susunod. Binigyan pa kami ng base ng isang sasakyang pang off-road. Kaya pwede na kaming magmaneho ng off-road vehicle sa mga biyahe. Kinaskas ni Dazuang ang kanyang mga palad. Kitang-kita ang saya niya. Nang marinig ko iyon, ako rin ay naliwanagan. Hindi ko akalaing ganito kamaayos ang pinagplanuhan ng base ng Longya. At may ganito pa silang deputy sa tabi nila. Sa susunod, kahit anong abalang bagay, hindi mo na kailangang ikaw ang umako. Ang kailangan mo lang ay magpalakas ng maayos. Nasa hilaga ng lungsod ng Jiangnan ang bayan ng Heiyun. May layo na 80 kilometro mula sa base ng Longya. Pagkatapos ng sakuna, ang bayang ito ay halos buong araw na nababalutan ng maitim na ulap. Punong-puno ng madilim at nakapanlulumong aura ng kamatayan. Pagkaraan ng isang oras, dumating na kami ni Zhou Dazuang. Kampo sa labas ng security zone ng testing ground. Hello, kami ang special squad ng mobile unit. Narito kami para magsagawa ng base mission. Ipinakita ni Zhou Dazuang ang kanyang ID sa bantay ng barracks. Tiningnan ng bantay ng kampo ang ID at sumilip sandali. Agad kaming pinapasok. Kuya Chen, kakacheck ko lang ng impormasyon. Ang special squad na tatanggap sa clearing mission na ito, kalahati ay 10 grupo. Kabilang dito ang 8 ay mga espesyal na talinong galing sa unang 2 batch. Nang umalis sila sa base, ipinagpalit nila ang combat merit para sa reconnaissance drone. Parang gusto nilang angkinin ang lahat ng gantimpala sa misyong ito. Sa isip ko, sumikip ang dibdib ko. Bilang test ground ng entrance exam ang Heiyun County City. Hindi naman marami ang mga intermediate monsters na naroon. Pero ngayong may 10 grupo na tumanggap ng clearing mission, sapat na para maisip kung gaano kainit ang susunod na labanan. Tulungan mo akong tingnan kung aling mga lugar ang maaaring may intermediate monsters. Kung makakatiyak tayo, diretso tayong pupunta roon. Pinaganya ni Zhou Dazuang ang projection ng mapa. Tinitigan ito ni Chen ng buong tutok. Kuya Chen, may malaking ospital 2 kilometro ang layo. Maraming mababang antas na monsters sa paligid. Sa tingin ko, mas malaki ang posibilidad na may lumabas na intermediate monster sa loob ng ospital. Sige, kung ganoon, diretso tayong pumunta roon. Pagkaraan ng kalahating oras, nakarating na kami ni Zhou Dazuang malapit sa Central Hospital. Kuya Chen, pakiramdam ko, kung susunod ako sa iyo ng ganito, parang dinadagdagan ko lang ang pasan mo. Sa likod mo, huwag mo na akong hintayin. Mauna ka nang pumunta sa destinasyon at saka na lang tayo magkita. Basta buksan lang natin ang combat watch. Pwede tayong mag-contact anumang oras. Kung mauuna akong umalis, paano kung mapansin ka ng monsters? Kakayanin mo ba? Nagpapakumpiyansa si Zhou Dazuang habang tinapak ang dibdib. Boss, hanggat hindi ito low level na panghuling yugto na monster, ang isa kong wildboar na bangga, kaya ko silang tabasin ng madali. Kung low level na panghuling yugto na monster ang makasalubong ko, hindi man ako makapanalo, kaya ko namang tumakas. Mabilis na nakakita si Zhou Dazuang ng isang building at nagtago roon. Ako naman ay palingga-lingga habang naglakad papunta sa pangunahing tarangkahan ng ospital. Pagkapasok ko sa kalawangin at luma ng bakal na pinto, may lumusat na amoy ng nabubulok na bangkay sa paligid. Parang bakal na nagkakalawang na umiikot ang mga katawan nila. Kasunod nito, parang buhos ng buhangin silang sabay-sabay gumalaw. At sumugod sa akin na umuungal. Nakita ko ito at ngumiti lang ako ng bahagya. Ang mga bangkay na low level sa umpisa, pwede naman silang maging solid na source ng Jin points. Wala akong alinlangan. Itinaas ko ang kamay at pinakawalan ng isang blade ng virus. Sa isang kisap, dumaan ang itim na liwanag. Agad na lumipad ang mga ulo ng mga bangkay na bato. At bagsak silang bumagsak sa lupa. Binigyan ako nito ng 10 bangkay sa low level na umpisa. At 100 Jin points. Lumingon ang loob ko sa tuwa. Ang sarap talaga magbuksa ng mga monster. Hindi na makahintay ang lumilipad na katawan at agad ko itong pinataas. Naubos ang 100 Jin points. Nakatanggap ang buong katawan ko ng boost. At tumaas ang antas ng aking kondisyon ng 10%. Isang bugso ng ligaya. Dati, ilang Jin points lang ay pwede nang magtaas ng 1% sa antas. Ngayon, bakit 10 puntos pa bago tumaas ng 1%? Mukhang ang pag-angat ng antas hanggang low level na panghuling yugto ay may kaunting hirap. Sa mismong sandaling iyon, biglang may umalingaw-ngaw na ugong. Pagtingala ko, isang drone ng pagmamasid ang nakita ko. Sa sandaling iyon, ang kamera ng drone ay nakatutok mismo sa akin. Anong departamento ka nabibilang? Espesyal na unit. Ang misyong paglilinis na ito ay nakatuon sa mga halimaw na nasa gitnang antas. Hindi ba malinaw sa iyo iyan? Ngayong kumilos ka, isa kang pumapatay ng bato. Mga bangkay na mababang antas. Kung kaming mga kasapi ng espesyal na unit ay katulad mo rin. Wala nang saysay ang pagsusulit sa Heiyun County. Umalingaw-ngaw ang boses ni Chais mula sa drone. Napakalamig ng tono niya. At sa isang kisap, tumigas ang mukha ko. Pero bago pa ako makasagot, may boses na nangbabantang nagmula mismo sa drone. Kaya pala, baguhan ka pala sa batch na ito. Kaya pala ganyan, hindi marunong sumunod sa patakaran. Dahil sa nangyari sa iyo ngayon bilang isang lumabag. Ang pagpatay mo lang sa mga nilalang sa pagsusulit kanina ay hindi ko na iuulat sa base. Matagal ko nang minamanmanan ang ospital na ito. Mas mabuti pang pumunta ka na lang sa ibang lugar. Pagkasabi niya yun, hindi ko napigil ang matawa ng malamig. Kaya pala ang dami mong sinasabi.
Gusto mo lang palang agawan ng huli ang iba. Sige, walang problema. Matagal ko na rin minamanmanan ang timog na bahagi ng Heian County. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa hilagang bahagi? Ayos, ako ang pupunta. May lakas ka rin, bata ka. 10 minuto lang, makakarating na ako. Hintayin mong makita kung pagtaasan kita ng kilay. Kalokohan. Sa susunod na segundo, biglang may lumitaw na baril sa kamay ko. Isang putok lang, agad na pumutok ang bala. Sa gitna ng ere, umalsa ang itim na usok mula sa drone. Naupa dito habang bumabagsak, at may sumambulat na pagsabog sa lupa. Kasabay noon, lahat ng bangkay sa paligid ay nataman ng pagsabog at napatras. Pagkatapos, nagsipagbulagan ng pulutong na dumarag sa papunta sa akin. Noon, biglang may tunog na narinig sa aking relo pang digma. Kapatid Chen, kakausapin ko lang si team leader yan tungkol dito. Sabi niya, hanggat hindi intensyonal na paghahanap, pwede nang lipulin ang mga mababang antas na halimaw. Lahat ng halimaw na humahad lang sa takbo ng misyon ay pwedeng patayin. Nang marinig ko iyon, lalo akong kumalma. Biglang sumiklab ang Blacklight virus. Bamalat sa buong katawan ko ang itim na baluti. Naging isang dambuhalang itim na tanda ang buong braso ko. Tinitigan ko ang pulutong ng mga bangkay na rumaragasa papalapit, at isang hagbang lang, sumugod ako sa gitna nila. Kasabay ng pag-agaw ko ng aking espada, nagpakawala ako ng sunod-sunod na marahas na pagpapatay. Hindi kalayuan, si Zhou Dazuang ay nakatayo sa tuktok ng gusali. Nang makita niya ang malagim na tagpo, napaawang ang bibig niya sa gulat. Grabe, sobra na to, ha? Sa isang iglap, lumipad ang isang matalim at mabilis na anino. Bagsak agad ang isang bangkay na parang karne mula sa pulutong. Ang lupa ay nabalot ng itim na dugo, at ang eksena ay lubhang nakapanghihilakbot. Ang galing mo, kapatid Shen. Ang lupit mo, kapatid Shen. Excited na sumisigaw si Zhou Dazuang habang nakayukom ang mga kamao. Kabuang bilang, 35 mababang antas na bangkay sa simula, mga 350 puntos ng Jin. Sobrang tuwa ko sa loob. Lahat ng pagpapalakas, itaas pa. Gumastos ng 350 Jin points. Malaking pagtaas sa lahat ng aspeto ng katawan. Dagdag na 35% sa antas. 55% na lang ang kulang sa pag-angat ng antas. Makakaabante na ako hanggang sa ibabang dulo ng susunod na antas. Medyo nakakatakot ang bilis ng pag-angat na ito. Dapat tandaan na ang ibang may kapangyarihan ay pwede lang umusad. Sa pamamagitan ng pagsasanay, at malayong-malayong mas mabilis ang pag-angat ko kaysa sa lahat, ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay pwedeng ipalit sa gintong kahon. Sa loob ng mga katawan ng mga halimaw na nasa gitnang antas sa Heian County, baka may gintong kahon din. Mukhang may laman din ang katawan ng lalaking iyon kanina. Ang layunin ng pag-agaw ng halimaw at ng kaong ginto ay may kaugnayan talaga. Kasabay nito, 3 kilometro sa labas, isang binatang naka-uniforme pang laban, may sunod sa uso na gupit sentido. Nakita niyang natambas sa isang putok ang sarili niyang drone. Agad na pumangit ang mukha niya, parang sinabuyan ng maasim na prutas. Medyo sobra yata ang ingay ng batch na ito ng mga baguhan. Ang lakas ng loob niyang makipagpalitan ng dila sa akin. Talagang kulang ka sa disiplina. Mahigpit na kinuyam ni Luo ang kamao. Bumagsak ang isang bugso ng impact. Binali ang malaking bato ni Shen Wang. Boss, sabi nila, 2 raw ang lumitaw sa batch na ito. Mga henyo na nagising ng S-antas na kapangyarihan. Mukhang isa rin sa kanila ang batang ito. Kaya pala S-antas na kapangyarihan. Hindi nakapagtataka kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito. Pero ininsulto niya tayo. Kung ganoon, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Sabay taas ng kamay niya, dinala ang 2 kabataang kapatid sa ilalim ng kanya, at mabilis na pinapanta sa abandonadong ospital. Sa loob ng abandonadong ospital, madilim, walang ilaw, tahimik, walang ingay. Sa puting pader, may bakas pa ng maraming dugo. Tanging mga yabag ko lang ang umaalingaw sa pasilyo. Ang lamig dito, sobra. Hindi kaya may halimaw sa ospital na ito. Habang naglalakad ako, sagad ko ring pinapagana ang virus sense ko. Sa mismong sandaling iyon, sa dulo ng pasilyo ay may sumiling na munting liwanag. Bahagya akong napatigil. Lumapit ako para tingnan. Natuklasan kong isang puting sapot ito, kapal ng hiblang PC. Sinundan ko ang direksyon ng puting sapot at tumingin. May ilang balot ng butong baboy na lumitaw sa paningin ko. Napataas ang kilay ko. Mukhang may halimaw nga rito. Wala akong alinlangan. Dahan-dahan kong iniunat ang kamay, hinawakan ang sapot, at hamatak ng malakas. Sa susunod na segundo, marahas na ng inag ang sapot. Isang nakapangilabot na tili ang umalingaw mula sa itaas. Unti-unting nabalot ng aking virus armor ang buong katawan. Ang braso ko ay naging isang piraso, ng dambuhalang talem. Hindi na nagdalawang isip, kabis ang talem at saka sumugod pataas ng hagdan. Hinarang ng gumagapang na spider ang daan sa liko ng pasilyo. Chenge, huwag ninyong pilitin makinig dyan. Mula sa Battle Watch ay may narinig akong boses ng matandang baboy. Halatang sobrang karanta, hindi ko pinansin ang boses ni Zhou Dazuang. Diretsong ginawang virus shield ang isang kamay. At sa tindi, sinindihan at pinigil ang 8 paa ng dambuhalang spider. Ang isa ko pang kamay ay nakataas ang talem at walang sablay na tumama sa dambuhalang spider. 20 sunod-sunod na hataw, hindi ito umimik. Nabiyak ko ang katawan ng dambuhalang spider hanggang kalahati. Wala na itong kahit anong galaw. Eto na nga, ito ang tamang paraan para buksan ang Blacklight virus. Ang may katawan na hindi natitinag ng kamatayan. Sinasabihan ba akong maglaro pa ng palusutan ng iba? Sayang, medyo kulang pa rin ang bilis ng talem. Kung hindi, 2 hataw lang at tapos na sana ito. Nang maisip ko iyon, napatingin ako sa harap ko sa 8 matutulis na paa ng spider. Kagaya kanina, kayang batasin ng mga paa na iyon ang pader ng madali. At ilang beses na ring naputol ng mga dulo nito ang mga tangkay ng virus. Ibig sabihin, matindi ang kinain kong lakas para mapigil lang ito. At saka ko lang ito nakontrol ng tuluyan. Pagkatapos, ginamit ko ang Blacklight virus para lumunin ang spider na may anyong tao. Nilamon ang contactor na may anyong tao na spider. Plus 100 Jin points. Nakuha ang isang puting mutant gold box. Tip. Maaaring gawing 100 Jin points ang puting gold box. Matagumpay na naaga ang C-level na kapangyarihan. Matalas na pangil. Nakakuha pa ako ng 200 Jin points. At nakakuha pa ng bagong kapangyarihan. Kung ano ang kailangan, iyon ang darating. Sa isip ko, isang malaking kurbadang talem na kumikinang sa lamig ang biglang lumabas sa aking palad. Ang kurbadang talem na kumikinang. Ang talem na ito ay halos kapareho ng hugis ng mga buto ng talampakan ng higanteng baboy ramo. Sa isang tingin, mukha itong napakakatakot. Ikinaway ko lang ito ng 2 beses.
Ang pader ay nagkaroon ng malalim na hiwa, tulad ng isang punit sa balat. Nasiyahan ako, itinago ko ang matalim na talem, at gagamitin ko ang 200 gin points na nakuha ko para palakasin ang lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, muling tumaas ang progreso ng aking realm boundary ng 20%. 35% na lang ang kailangan para masira ang late stage ng low rank. Umakyat muna ako sa itaas. Paano kung mayroon pang intermediate level na halimaw sa itaas? Napakasaya noon. Nakalimutan ko talaga ang lahat at patuloy akong umakyat sa taas. Nakita ni Zhu Dazuang ang eksena sa pamamagitan ng isang ibinahaging recording. Nagulat siya sa nakita niya kanina. Saglit siyang nagulat at hindi niya alam ang gagawin. Sobrang tuwa ko. Boss Chen, ang brutal mo talaga. Na-engage ka pa sa intermediate level na halimaw nang walang kahit isang gallows. Ano ba talagang uri ng demonyong katawan ito? Hindi pwede. Ang eksenang iyon ng labanan kanina ay masyadong legendary. Kailangan kong i-upload ito sa official website ng base. Titingnan ko kung sino pa ang mangangahas na hamanin si Boss Chen sa hinaharap. Ilang minuto ang lumipas. Hinahanap ko sa buong lumang abandonadong ospital. Wala akong nakitang ibang halimaw. Nang bigla kong gustong lumipat ng lugar para ipagpatuloy ang paghahanap ng intermediate level na halimaw. Biglang tumunog ang boses ni Zhu Dazuang mula sa tactical watch. Boss Chen, nandito na sila. 3 tao sila. Agad akong umakyat sa bubong ng abandonadong ospital. Tumingin ako sa direksyon ng pangunahing pinto ng ospital. Nakita ko ang isang binata na may short hair, nakasuot ng combat uniform. Kasama ang 2 alipors, lumitaw sa harapan ng ospital. Oy bata, labas ka nga rito. Naglakas loob kang sirain ang drone ko. Gusto mo bang mamatay? Sa isang galaw, isang handgun ang biglang lumitaw sa aking kamay. Ang light-activated bullet ay lumipad palabas. Ilang talampakan ang layo sa harap ng binatang may short hair. Bumuo ito ng butas ng bala sa lupa. Nagulat ang binatang may short hair at napatalon. Agad siyang nagalit at tumingala. Nang makita niya ako na nakatayo sa terasa ng pinakataas na palapag ng ospital. Ngumiti ako sa kanya. Kaagad ay tumaas ang blood pressure niya. Matapang ka talaga. Nakita mo na ako, pero hindi ka pa rin umalis. Sa buong buwan na ito, matutulog ka na lang sa medical center ng base. Habang nagsasalita, isang bolang enerhiya ang lumitaw sa kanyang palad. Sa susunod na segundo, ikinuyong niya ang kanyang kamao, at direktang itinapon sa direksyon kung nasaan ako. Isang transparent na alon ng liwanag ang gamang bala sa hangin. Agad itong lumitaw sa aming harapan. Sa isang kisap mata, binuo ko gamit ang isang kamay ang isang virus shield. Matigas kong hinaranggan ang atake. Ang taong ito ay may kakayahang maglabas ng energy wave. Hindi masama, magandang abilidad. Sa aking kamay, ang mga bala ng Lover's Sting ay tumagos sa pader, direkta sa ibaba ng ospital. Agad akong bumaba sa harapan ng ospital. Nakita ni Luo Chong at ng 2 pa ang aking kakayahan. Kinilabutan ng kanilang mga mata. Tumingin ako sa 3, kalmado ang aking tono. Sabi ninyo, tuturuan ninyo ako ng leksyon. Sige, gawin ninyo. Matapos kong magsalita, ipinatawag ko ang virus armor upang takpan ang buong katawan ko. Agad na naging pula ang aking mga mata. Ang matinding aura ng kamatayan ay bumabalot sa akin. Tila ba isang mabangis na demonyo? Kaya mo palang maging zombie. Sina Luo Chong at ang 2 pa, sa aking itsura. Takot na takot at umatras ng umatras. Nang bumalik ang kanilang malay, medyo nahiya si Luo Chong. Siya rin naman ay isang middle level ability user. Nakalimutan kong takutin ng zombie. Kaagad niyang ginamit ang kanyang kakayahan, at inatake ko siya ng buong lakas. Maya-maya, magkasunod na bumulwak ang mapamawing tunog. Isang alon ng mga chain blades ang kumalat sa courtyard. Ngunit kinaya ko ang mga ripple ng energy nang hindi man lang kumukurap. Iyon lang. Kinakamot mo ba ang aking Katie? Imposible. Kahit S-grade esper ka, mababa pa rin ang iyong level. Paano mo kinaya ang aking shockwave? Lubhang nagulat si Luo Chong. Makikita sa kanyang mga mata ang hindi ka panipaniwala. Napakamaingay. Kapag nakahiga ka na, ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo. Pagkatapos kong magsalita, agad akong pumasok. Lumabas ang chain blade sa aking kamay. Kaagad nitong binalutan ang mga binti ni Luo Chong. Sa susunod na segundo, bigla kong itinaas ang aking binti. Siniko ang mga tadyang ni Luo Chong. Tila nabangga ng dump truck si Luo Chong. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumipad siya ng higit 10 metro ang layo. Halimaw. Paano nagkaroon ng ganoong halimaw sa mga bagong recruit na ito? Ang isa sa kanyang mga tagasunod. Nakita ang aking malinis at mabilis na pagharap kay Luo Chong. Mabilis na dumaan ang malakas na takot sa kanyang mga mata. Gayon din, ang isa pang tagasunod ay natakot din. Nanginginig ang kanyang mga binti. Sobrang takot. Kuya, kami po ay nagkamali. Humihingi po kami ng tawad para kay Sir Luo. Kami po ay nasa ilalim ng investigation department. Pakawalan mo na po kami. Winagayway ko ang aking kamay. Dalhin niyo na siya. Habang bumabalik, dumaan kayo sa mga halimaw. Kung sakaling patayin kayo ng mga halimaw. Hindi ako ang may pananagutan. Nang marinig ang mga salitang ito, tila pinatawad ang 2 tagasunod. Kagyat nilang binuhat si Luo Chong. At mabilis na umalis sa abandonadong ospital na ito. Sa oras na ito, tumakbo si Zhu Dazuang. Pinuri ako ng walang halong pagtatago. Boss Chen, kaya mong talunin si Luo Chong ng isang galaw. Napakabagsik mo talaga. Ngayong natalo mo na siya. Sa tingin ko wala nang. Middle grade esper ang mangangahas na hamanin ka. Tumango ako. Kung sa ibang lugar. Tiyak na may lalabas ang mas matanda kapag natalo ang mas bata senaryo. Ngunit ang senaryo na ito ay hindi praktikal sa base ng Longya. Matandang baboy. Saan tayo susunod na pupunta? Kuya Chen, kaka-observe ko lang sa rooftop. Ang ruta na ginamit ni Luo Chong at ng mga kasama niya ay dumaan sila mula sa direksyon ng Hilagang Silangan. Nangangahulugan ito na ang Hilagang Silangang lugar ay ligtas para sa atin ngayon. Sa Hilagang direksyon, mayroong isang abandonadong gasolinahan. Maraming halimaw doon. May malaking posibilidad na mayroon ding middle grade halimaw. Sige, kung gayon, dali na tayo. Kasabay nito, sa opisina ng opisyal ng kagawaran ng mobile core ng base ng Longya. Nakakunot noo si Lin Chun. Binabasa niya ang ulat tungkol sa frontline ng Tianan Province. Hindi ko akalaing pagkatapos ng maraming taon ng pagtatago, nag-ipon muli ng lakas ang Demon Mark Clan. Inatake nila ang depensa ng Laming Valley. Sana lang ay makayanan ito ng kampo ng Longyu. Kung hindi sila makakayanan, magiging gulo ang Tianan Province. Sa oras na ito mismo, Maya may kumatok sa pinto ng opisina. Pasugad na pumasok si Yan Rui. Kuya Yan, bakit ang car anta mo? May nangyari ba?
General, tingnan ninyo agad ang video post sa official site ng base natin. May video ng laban na nag-viral. Sa tingin ko magugustuhan ninyo itong video. Lin Chuan ang nagsabi. Kaya niyang lumaban at may galaw pa ng taktika sa kamay. Ipalabas ninyo ang video post sa official site sa screen. Nakakalula. Sa antas niya, nagawa niyang hadlangan ng halimaw sa gitna ng hagdan. Gumawa pa ng ganito kalupit at nakakabaliw na eksena. Sobrang intense ng buong footage. Pagtingin pa lang ni Lin Chuan sa title, bigla siyang napatigil. Pero nang maisip niyang medyo seryoso si Yan Rui, diretso niyang binuksan ang video. Habang pinapatugtog ang video, nakita ni Lin Chuan si Jiang Chen, na gumagamit ng blade para walang awang hiwain ang mukha na halimaw sa hagdanan. Napaawang siya sa gulat. Baliw ba ang batang ito na si Jiang Chen? Paano niya nagawang sumugod ng ganito sa harap ng mukha na halimaw? Binangga niya ang mukha na halimaw gamit lang ang lakas niya sa mababang antas. Hindi kaya minamaliit ko ang kakayahan ng batang ito. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Yan Rui. Kuya Yan, mukhang kailangan nating i-review ulit ang antas ng kakayahan ni Jiang Chen. Baka nasa level na rin ng super na tibay at super na muling pagsilang ang mga kakayahan niya. Parehong nasa level S na ang dalawang ito. May ganitong sandata ang base ng Longyan natin. Siguradong may maibibigay itong maliit na gulat sa mga mutante. General, ang kakayahan ni Jiang Chen ay siguradong nasa harap ng level S. Pero sa tingin ko, may layo pa rin siya sa level SS. Sige, bigyan muna natin siya ng pansamantalang marka. Sa susunod, itaas natin ang benepisyo na ibibigay sa kanya ng isang antas. Sa kabilang banda, sa may lumang istasyon ng kotse sa timog ng lungsod ng lalawigan ng Heiyon. Nakita rin ni Yon Zaiyu ang video na ito sa official site ng base. Habang sobrang gulat ang nasa puso niya, may halo ring pait ang tono niya. Ano bang klaseng estilo ng laban iyan? Nakakaumay sa puri. Puro hilaw na laman lang ng halimaw, walang utak, walang kahit anong diskarte. Sabay niyang pinakawala ng isang nagyayelong pana ng galit, na tumusok sa ulo ng isang kalapit na nilalang. Kahit patanga ka, isang binatang may makentab na buhok ang nagsalita, na nakatayo sa likod niya. Zaiyu, huwag kang makipagpatol sa gagawang iyan. Ang mga halimaw na may laman ay talagang may dating sa lakas sa unang yugto. Pero ikaw at ako ay pambihirang elemento na may kakayahan. Pagdating natin sa mas mataas na antas, ni hindi sila makakapalag sa dala natin. Sa tabi niya, may 4 pang sumusunod na nasa gitnang antas. Senior Liu Feng, ang lalaking si Jiang Chen at ako ay sabay na pinasok sa iisang misyon. Malinaw na gusto niya akong lamangan. 3 taon niya akong pinigilan sa Jiangnan noong isang paaralan. Sa pagkakataong ito, ayokong matalo sa kanya. Ikaw na ang bahala sa huling atake sa middle tier na halimaw. Ibigay mo na sa akin. Tiningnan ni Yon Zaiyu si Liu Feng. May bahid ng pagmamakaawa sa mga mata. Nang marinig ni Liu Feng ang sinabi na ito, napangisi siya ng bahagya. Nagdala ako rito ng ganito dahil may ganito na akong plano. Ilan lang na middle tier na halimaw. Ibigay mo na sa kanya bilang pampalakas at wala ng kaso. Zaiyu, kung gusto mong talunin ang batang iyan, napakasimple lang. Basta tulungan mo lang akong kumilos. Kaya kung ipahiga ang batang iyan at palabasin ng lalawigan ng Heiyon ng buhay pa. Ang bait mo talaga sa akin, senior. Pag lumakas na ako sa hinaharap, sasabihin ko na may nangyari. Magmadaling isinama si Yon Zaiyu at umalis. Sa loob lang ng estasyon ng bus. Nakatayo ako sa isang bus na puro kalawang na lang ang natira. Bumunot ako ng isang putok pataas sa langit. Syempre, para maakit ang mga kalapit na halimaw. Pagkaubos ko ng bala, ibinaba ko ang baril. Dumagsa ang isang pulutong ng mga zombie wasps. Sa dating tahimik na estasyon ng bus, pumailan lang sa isip ko ang walang tigil na hiyawan. Kuya Chen, bilisan mo, tingnan mo roon. Ang laki ng katawan ng zombie na iyon, ang kapal ng mukha ha. Itinuro ni Zhu Dazhuang ang likurang pintuan ng estasyon ng bus. Puno ng pangamba ang mga mata niya. Lumingon ako. Isang higanteng zombie na higit 6 na metro ang taas ang nakita ko. May hila-hilang kotse na pangkalakalang itinapon. At dahan-daang lumalapit sa akin. Pangalan. Zombie na halimaw na pader. Uri. Zombie. Antas. Gitnang yugto ng antas. Kakayahan. Distansya. Pagsusuri ng virus. Nabago dahil sa impeksyon ng virus na panapalit. May kapangyarihang walang kapantay. Kuya Chen, anong gagawin natin? Mukhang matindi ang lakas ng mga tropang ito. Walang problema. Kahit gaano pa kabangis, gitnang yugto pa rin. Basta gitnang yugto lang. Kaya ko siyang tapusin. Sabi ko, tinakpan ng aking baluti ng virus ang buong katawan ko. Naglabas ako ng isang maliwanag na kutsilyong virus. Umiwas ka na, matandang baboy. Hintayin mo lang, paiinitin ko ang dugo ko. Nang marinig iyon, mabilis na tumalon si Zhu Dazhuang sa isang mas matibay na bus. Mag-ingat ka, kapatid na Cheng. Sa susunod na sandali, malakas akong sumugod. Pumasok sa gitna ng mga zombie. Pagkalipas ng 1 minuto, mahigit 50 zombie. Lahat ay napatumba ko sa lupa. Sa buong abandonadong estasyon ng bus, isang higanteng zombie na lang ang natira. Mahigit 50 zombie. Sa wakas, pwede ko nang itulak ang aking antas sa mas huling yugto. Wala na akong alinlangan. Diretso akong nagsimulang lumamon. Inubos ko ang 55 pang unang anyo ng zombie. 550 puntos ng Jin. Isang bagsak ang halos 550 Jin points. Pakiramdam ko, ang buong katawan ko ay punong-puno ng lakas. Kasunod nito, bangka ang nagbabagong hukay sa utak, at ang lahat ng Jin points ay in-upgrade at pinatibay. Nadagdag ang gamit ang 350 Jin points. Nakapagpalakas ng buong katawan. Nadagdag ang 35% sa antas. Umangat ang antas hanggang mas mababang huling yugto. Nadagdag ang gamit ang 200 Jin points. Nakapagpalakas ng buong katawan. Nadagdag ang 10% sa antas. Kasabay ng pagtaas ng antas, pakiramdam ko lang ay may isang bugso. Nakapangyarihan ng kalunuran ng pumunusa, bawat buto at laman ng katawan. Kung dati, kailangan ng 20 hataw bago mapatay ang taong gagamba. Ngayon, 3 suntok lang. Kaya ko nang durugin ng gusto ang taong gagamba. Sa 5 suntok, may papadala ko na siya kay kamatayan. Sa mismong sandaling iyon, biglang may 2 sigaw na pumasok.
At ang isa pang kamay ay, naglabas ng virus na panlaban sa gatas sa kamay. Pinutol ang kalahating busog sa isang hagupit ng kutsilyo. Winasak ang kotse sa dalawang hati. Kumislap sa mga mata ko ang pamatay na hangarin. Mga hamak at mabababang tao. Lakas pa nilang umatake sa akin sa ganitong oras. Talagang may paninindigan akong di basta namamatay. Ang dalawang pag-ataking ito, hindi ako mababaon dito ng ganito na lang. Kung ibang tao ang nasa posisyon ko, malamang ay natamba na agad dahil sa paglusob ng palihim. At napatay sa ilalim ng gulong ng kotse. Ano ang balak ninyo? Bakit kayo sumugod kay Jiang Chen? Nang makita ni Zhu Dazuang na dumating sina Liu Feng at ang iba pa, mabilis niyang itinutok ang baril. At tinanong sila, hindi napigilan ni Liu Feng ang pag-angat ng sulok ng labi. At napangisi. Kumuha lang ng halimaw, iyon lang. Kailangan pa bang ganyan kalaking eksena? Hala, ayos to. Ganito ba kumuha ng halimaw? Kayo, panlulupig ang balak ninyo. Kung diretso siyang sinalakay ni Liu Feng, at nagpasimuno ng gulo, madali lang sana para kay Liu Feng, na makatakas. Tumingin siya sa kasamang nasa tabi niya, na malamig ang tono. Harangan muna ang signal dito. Kung hindi, sa susunod, mahihirapan tayo kumilos. Ang kasamang katabi niya, ay agad kumuha ng signal jammer, kasabay ng paglabas ng matinding panghihimasok ng elektromagnetiko. Ang wristwatch ng tactical comms, ay agad na nablock, nang makita ni Zhu Dazuang ang sitwasyon. Halatang hindi maayos ang mukha niya. Jiang Chen, mukhang seryoso talaga ang mga gagawang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi niyang sabay niyang binago ang anyo, at naging isang mabagsik na halimaw na baboy ramo. Pero pagkabitiw niya ng huling salita, may asul na talam na biglang lumipad, at tumama sa kanyang dibdib sa isang iglap, na nagdulot ng bugso ng dugo, nang makita kong bumagsak si Zhu Dazuang. Lalo pang uminit ang pumatay kong hangarin. Mabilis akong tumalon sa bus, para tingnan ang lagay ni Zhu Dazuang. Buti na lang at hindi naman nakamamatay ang tama. Kasabay nito, maraming zombie na nagkukumpulan, ay naakit din ang tunog ng baril kanina, dahil inisip ko ang panganib ni Zhu Dazuang. Mabilis ko siyang binuhat, at tumakbo papunta sa mas ligtas na bubong malapit doon. Pagkatigil ko lang sa pagdurugo ni Zhu Dazuang, nakuha na ni Liu Feng at ng iba pa ang posisyon. Ang bisig ng mga zombie, mga sugat ng alikabok at galaw sa binigtas ng mga bisig ng zombie, ay nakahandusay sa lupa at hindi makakilos. Senior, kakagaling lang namin laban kay Jiang Chen. Hindi ba sobra naman yun? Zaiyu, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang siyang tulungan ngayon. Labanan lang ang mga zombie, iyon lang. Sayang nga lang, hindi ganoon kaganda ang tinutukan ko. At tumagilid ang talem. Pinatigil ni Yun Zaiyu ang pagsasalita ng kanyang superior. Siya. Hayagan at walang takot niyang itinaas ang baril at binaril ang opisyal na mataas ang pwesto. Pinapakalma ko lang siya. Normal lang naman, di ba? Naisip ni Yun Zaiyu na may punto si Liu Feng. At nagsimulang isiping kalabanin si Jiang Chen. Sa syudad ng Jiangnan nitong 10 taon, kami lang ni Jiang Chen ang mga S na antas na may abilidad. Kung maipapabagsak ko lang si Jiang Chen, sino man sa base ng Longya, kailangan akong pagbigyan mula ngayon. Senior, salamat at tinulungan mo ako. Napangiti si Liu Feng nang may bahid ng pangmamaliit. Kayong apat, linisin niyo ang mga bangkay na ito. Bantayan ko ang lalaking iyon. Nang marinig iyon, sabay na sumabog ang kanilang apat na abilidad. Pagkatapos ay humarurot sila papunta sa halimaw na naakit ng mga putok ng baril. Sa oras na iyon, kontrolado na ang sitwasyon kay Zhu Dazuang. Nilinggan ko ang loob ng estasyon ng tren, umaalo ng mga balat ng bigas na parang nagkakagulong tubig. Dapat mamatay ang lalaking ito. Pagkakita ni Liu Feng sa mga mata ko, may mapanuksong ngiti sa mukha niya. Sagad na sagad ang pang-aasar. Sumalpok ang espada sa magkabila kong mata. Sa isang iglap, nagbuga ang kamay ko ng mga balisong ng virus. Tumalon ako mula sa tuktok ng gusali, pero bago pa ako makalapag, ilang bugso ng bughaw na hangin ang sumalakay na may kasamang mga hampas. Sa isang iglap, pinalipad ako ng patalikod papasok sa gusali. Ang virus na baluti sa katawan ko ay tinadtad din ng mga balisong ng hangin ng ilang malalim na hiwa. Ang tindi ng abilidad, mas malakas pa ang panangga na ito kaysa sa bagyong may talem. Sumimangot ako, mabilis na umaangat ang katawan ko. Medyo istorbo ito. Kung makakalapit lang ako, isang suntok ko lang, siguradong dudurugin ko siya. Muli akong tumalon mula sa gusali. Nabuo sa harap ko ang panangga ng virus, at tiniis ang napakaraming balisong ng hangin habang sumugod kay Liu Feng. Shiyu, sinasabi mo bang may abilidad ang batang ito na bumangon muli ng napakabilis? Mukhang may tinik na rin ito. Pagkarinig ni Liu Feng mula kay Yun Zaiyu tungkol sa abilidad ko, biglang naging seryoso ang mukha niya, pero sobrang taas pa rin ang kumpiyansa niya sa sarili niyang lakas. At hindi siya naniniwalang kaya kung bumangon ng walang hanggan. Isang hamak na mababang antas na may abilidad. Paano niya mapipigilan ang atake ng isang malakas na nasa gitnang antas at huling yugto? Tingnan ko nga kung ilang balisong pa ang kaya niyang saluhin. Kumislap sa mukha ni Liu Feng ang pamatay na hangarin. Muling nagtipon ng napakaraming balisong ng hangin at sumalakay sa akin. Matapos makailang ulit na tumanggap ng mga atake, unti-unting nasanay ang katawan ko. Pagsusuri ng pinagmulan ng banta, elementong bugso ng hangin. Ang pag-evolve ay naisa aktibo. Matagumpay na nag-evolve ng bagong abilidad. Resistant siya sa elementong bugso ng hangin. Maaaring umiwas sa lahat ng uri ng pinsalang dulot ng elementong bugso ng hangin sa ibaba ng antas ng ESG. Dahan-dahan, may ilang impormasyon na lumitaw sa isipan ko. Pakiramdam ko lang na may isang patong ng elementong hangin ang nakakabit sa virus na baluti ko. Kaya lalo itong naging matibay at hindi matinag. Labis ang tuwa ko. Sobrang bilis ng pag-evolve na ito. Hindi nakapagtataka na tinatawag itong unang virus sa kalawakan. Muling sumalakay ang balisong ng hangin. Makikita na umaalimbukay ang isang patong ng liwanag sa virus na baluti. Pagsalpok ng balisong, parang bato itong lumubog sa dagat. At agad na naging wala. Nanlaki ang mga mata ni Liu Feng nang sumalpok ang espada. Ano bang nangyayari? Bakit biglang nawala ang bisa ng balisong ko? Hindi pwede. Paano niya nasusupil iyon? Sa sandaling iyon, ako ay parang mabangis na halimaw na uhaw sa dugo. Kumikinang ang dalawang mata sa dugo. Mababangis na sumugod kay Liu Feng. Kayong apat, harangan niyo siya para sa akin. Shiyu, may kakaiba sa batang ito. Umalis na tayo. Sabay silang hamatak kay Yun Zaiyu habang nagsasalita siya. Diretsong naghanap ng pagkakataon para umatras ng patago. Gusto niyong umalis. Kahit makabalik pa kayo sa base, pareho ko pa rin kayong papatayin. Sa pagsasalita, agad na nagiging dalawang blade ang kamay ko na binubuo ng virus. At saka, biglang tumalon. Ipinagkakalat ko ang atake sa kaya at kay Yun Zaiyu.
Nakitang bumungad ang apat na tauhan ni Liu Feng. Gamit ang bilis, pinadaloy niya ang kanyang kakayahang mutante para salagin ang mga talam ni Liu Feng. Susunod na hakbang, sa isang kisap mata, tumagos ang dalawang mahabang talam sa dibdib ng apat, parang mga tusok na candy na magkakadikit. Sabay-sabay na lumipad ng paatras ang apat ng higit 10 metro. At sabay silang ibinagsak sa isang bus. Paglingon ni Liu Feng, nakita niya ang eksenang iyon. Bigla siyang kinabahan hanggang anit. Anong klaseng halimaw ba ang batang ito? Bago pa siya makabawi, isa na namang talam ang dumating na parang kidlat. Direktang pinutol ang isang braso ni Liu Feng. Agad na napasigaw si Liu Feng sa tindi ng sakit. Takbo. Gusto ng batang ito na isama kami sa hukay. Nasaktan si Liu Feng. Mahigpit niyang tinakpan ng sugat at tumakbo ng baliw. Nagulat din ng husto si Yun Zaiyu. Mas mabilis pa ng ilang pulgada ang takbo niya kaysa kay Liu Feng. Hindi ako huminto. Muli niyang binuo sa kamay ang mahabang talem. Tinapakan niya ang bubong ng abandonadong bus at sumugod sa dalawa. Kakasakay lang nila sa bus station. Nang maglaho sina Liu Feng at Yun Zaiyu sa kalapit na kalye. Hindi ko palalampasin ang nanakit sa mga tao ko. Ang utang na ito, babalikan ko kayo pagbalik ko sa base. Pagkasabi noon, tumalikod na ako at umalis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ako sa istasyon ng sasakyan. Una, sinira ko ang pang-abalang signal jammer na inilagay ng mga tauhan ni Liu Feng. Pagkatapos, direkta kong tinawagan ang kampo ng pagsasanay at ang base. Tinawag ko ang isang helicopter para sunduin si Zhou Dazuang. Sa pagkakataong ito, nakapatay ako ng apat na mutante. Hindi ko rin alam anong klase ang mga kakayahan nila. Tinitigan ko ang ilang bangkay sa di kalayuan. At gaman ang pakiramdam ko, agad akong lumapit sa mga bangkay. Nang mapagtanto kong hindi sila mga kasapi ng base ng Longya, wala na akong alinlangan na buhay pa sila sa isip ko. Matagumpay na nasamsamang antas di na lakas ng mutante na nagpapalakas sa lakas. Matagumpay na nasamsamang antas ina mutante na nagpapalakas sa pandinig. Matagumpay na nasamsamang antas ina mutante na nagpapalakas sa pangamoy. Matagumpay na nasamsamang antas ina mutante na sakit na kuryente. Hindi masama. Medyo may itinaas din sa sarili ko ang apat na kakayahang ito. Sayang, natakasin sila ni Yun Zaiyu. Kung hindi, napuruhan ko na sana sila. Tapos palilipatin ko ang mga bangkay para harapin sila. Sa ganoon, pwede ko rin medyo malinaw na itagilid ang relasyon. Tahimik kong sasamsamin ang mga kakayahan nila. Di magtatagal, lilinisin ko ang buong istasyon ng sasakyan. Makakakuha ako ng 800 punto ng gin at distansyang antas. Ni hindi ako magdadalawang isip na iyan gat lahat iyon. Konsumo ng 800 gin. Ang katawan ay tumanggap ng malawakang pag-angat. Liblap at 40%. Sobrang sarap talaga ng pagsuong at paglunok sa mga halimaw. Hindi pa aabot ng isang linggo ang pagmaniobra ko sa virus na blacklight. At isa lang iyon sa unang misyon. Konti na lang, aakyat na agad ako sa gitnang antas. Hindi na ako makapaghintay at agad kong binuksan ang personal na panel para tingnan ang isang file. Pangalan, Jiang Chen. Lib mababa sa gitna, huling yugto 50%. Tanging likas na talento ng hari ng virus, antas ng konsepto. Kakayahang mutante Blacklight Virus, antas Diyos. Sa normal na pagsusuri ng lakas, sukdulan na sa gitnang antas. Hindi ko mapigil ang manginig sa sobrang gulat. Ibig sabihin nito, basta hindi mo nakikilos ang mga mutante na nasa mataas na antas. Makakatayo ako sa lupang di matitinag. At mayroon pa akong immortal na katawan na panangga. Kahit mga mutante na nasa mataas na antas, hindi ako basta-basta mapapatay. Mas mabuti pang magsikap pa ako ng kaunti. Diretso ko nang itulak ang level sa gitnang antas. Ngunit ako, Jiang Chen, nang naghahanda ng ipagpatuloy ang paghahanap sa mga halimaw sa gitnang antas. Biglang umilo ang pulse areas ng komunikasyon sa labanan. Kasunod, ang boses ng matalim na vice leader ay umalingaw-ngaw. Jiang Chen, kinansela ng leader ang clean ng mission mo. Bumalik ka na ngayon. May balita mula sa Departamento ng Investigasyon at sa Departamento ng Labanan. Sinabi nila na sa lugar ng pagsusulit sa lalawigan ng Heion, nanggugulo at basta na lang nanghahablat ng mga halimaw. Sinasabi pang nakapatay ka ng halos 100 mababang antas na nilalang, at nakasugat ka pa ng ilang sundalo ng espesyal na unit. Totoo ba yan? Napakapusok ng tono, halatang may binabagabag. Pumunta rito ang deputy leader para ayusin ang kwentong nanggugulo at nanghahablat ng mga halimaw. Ang iba, totoo. Pero may gusto rin akong sabihin. Lahat iyan ay pinukaw nila ako. Sila ang unang nanguna kaya nasaktan sila. Naniniwala ka ba? Nang marinig iyon, sandaling natigilan si Yan Rui. Jiang Chen, bilang tao ng ating mobile unit, wala akong dahilan para hindi ka paniwalaan. Pero ngayon, ang mga tao ng Departamento ng Labanan at Investigasyon ay sama-samang humihingi ng paliwanag sa pintuan. Sa tingin ko, dapat kang bumalik sa base at sumagot sa kanila. Basta hindi mo lang pinatay ng walang dahilan ng isang sundalong espesyal na unit. Kahit anong mangyari, sasalo si leader ng unit para sa iyo. At hindi rin papayagan ng leader na pahirapan ka ng ibang departamento. Makakaasa ka roon. Oo nga pala, gusto ko ring sabihin. Kaya mong lumampas sa antas at makasugat ng mga may kakaibang lakas. Talagang nakakaindak iyon. Makalipas ang kalahating oras, nakabalik na ako sa base ng Longya. Pagkapasok ko pa lang sa opisina ni Yan Rui, sinalubong na ako ng dalawang matang mapanuri. Ang isa ay mula sa magandang si Miss Hangfa, at ang isa ay mula sa malamig na binatang iyon na mukhang hindi ngumingiti. Jiang Chen, may interes ka bang sumama sa departamento ng labanan ni ate? Basta ikaw ang pumunta. Gagawin kitang nobyo ni ate, at poprotektahan kita habang buhay. Ano sa palagay mo? Sinukat ako ni Miss Hangfa ng tingin, at lumitaw ang kanyang nakabibighaning ngiti at mapang enganyong mga mata. Pagkabigkas niya niyan, hindi ako mapakali kahit gusto ko pa. Samantalang si Yan Rui ay halatang sumasakit ang ulo at napatayo pa. Shinran, hindi ba ikaw ang nandito para makiusap? Bakit kayo ng departamento ng mobile ang nagpunta para mang-recover ng tao? Makiusap? Anong makiusap? Hindi siya kasing galing ni Luo Chong, at napatumba pa ng isang taong mas mataas ang antas. Pakiramdam ko nga kulang pa yata ang makuha namin sa tao nila. Bakit pa kami makikisuyo ng paliwanag? Chin Xiao, dahil wala ka namang ibang pakay. Sige na at dumiretso ka na. Sabi ni Yan Rui habang nakatingin kay Chinran na may aliping tingin sa pinto. Nang makita ni Chinran na hindi maganda ang mukha ni Yan Rui, bahagya siyang ngumiti.
Yan Rui, kaya ako pumunta rito ngayon, ay para talaga humiram kay Jiang Chen sa isang gamit. Ngayon si Luo Chong ay malubhang nasugatan. Ang departamento ng labanan natin ang pinakabagay sa mga takdang misyon. At iisa na lang ang natitirang elite. Habang ang ibang elite ay may kanya-kanyang misyon. Ang tungkulin ninyo sa mobile unit ay sumuporta. Kaya gusto kong ipakiusap si Jiang Chen na tumulong sa amin. Hindi ba yun labis na bigat? Napahila mo si Yan Rui sa noo. Mababa pa lang ang antas ni Jiang Chen. At hindi siya gaanong bagay sa pagganap ng mga takdang misyon. Palit ka ng ibang tao. Yan Xiao Xiao. Talaga bang sa tingin mo hindi bagay si Jiang Chen? Nakakatawid na siya ng antas at nakakasugat pa ng dalawang elite na nasa gitnang antas. Kung hindi ka sang-ayon, wala akong magagawa kundi sabihin sa leader ng unit namin. Tapos hayaan siyang personal na magpaliwanag. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Yan Rui. Sige na, ibibigay ko na iyan sa iyo. Sa usapin ng mga takdang misyon pagkatapos nito, ikaw na mismo ang makipag-usap kay Jiang Chen. Nang pumayag si Yan Rui, naglaho ang apoy sa mga mata ni Qinran. At muli siyang nagpakita ng ngiti sa sulok ng labi. Jiang Chen, nasa itaas ang contact details ko. Tandaan mo, isama mo ako. Pag sinabi mo na, umalis na siya agad. Hintayin mo siyang makaalis. Tumingin si Wu ng malamig at sabi sa akin, Jiang Chen, pinagbibintangan ka sa sadyang pagpatay. Ang espesyal na sugo naming si Liu Feng mula sa Investigation Department. Kailangan mo akong tulungan sa investigasyon. Sumama ka sa akin sa Investigation Department. Pagkasabi niya nito, hindi ako napangitiman lang. Sadyang pagpatay. Ibig mong sabihin, nakita na niya si Haring Yama. Kung buhay pa siya, hayaan mo siyang magdusa. Tama, tandaan mo, iparating mo sa kanya ang mensahe ko. Sabihin mong maghanda na siya ng kabaong. Hintayin niya akong hanapin siya. Pagkarinig niya nito, biglang kumislap sa mga mata ni Wu ang masamang balak. Maganda, may tapang ka. Ang sasabihin mong iyan, ipapasa ko sa iyo. Pagdating ng araw, huwag kang magsisi. Pagkasabi niya, diretsong lumakad palabas si Wu. Jiang Chen, paano ba nagkakagulo ang relasyon mo kay Liu Feng mula sa Investigation Department? Kaya ba itong ayusin? Nagtatanong si Yan Rui nang may bahid ng duda. Noong lumalaban ako sa mga bangkay sa huling yugto, bigla siyang sumalakay sa likod ko gamit ang patalim. Halos mapatay na rin niya si Dazuang sa isang tabas. Ngayon, nagpapagaling siya sa medical department, si Yan Rui, ang deputy team leader. Kahit ano paman, dapat siyang mamatay. Pagkasabi nito, biglang sumimangot ng gusto si Yan Rui. Alam na alam niya kung gaano kalala ang sitwasyon. Jiang Chen, may record ba ng laban noong oras na iyon? Kung meron, mas madali, para agawin ang halimaw. Mang-ambas at manakit ng kasama ng walang habas. Lampas na iyan sa patas na labanan. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat na maging kasapi ng Longya Base. Ako na mismo ang mag-uulat sa kanila, sa joint trial group ng 5 pangunahing departamento. Hihilingin kong paalisin siya sa Longya Base. Pagdating ng oras, may ganti ka, may ganti ako. May utang, may singil. Matapos kong makausap si Dazuang, agad akong kukuha ng paraan. Nakuha na ang video ng record ng labanan. Pagkatapos panoorin ni Yan Rui ang video, lalo pang sumeryoso ang mukha niya. Jiang Chen. Kaka-check ko lang, nakumpleto ni Liu Feng ang 33 misyong pang-base. Marami siyang puntos sa Merito. Kung isusumbong natin siya sa joint trial group, ibabatay ng trial group ang pasya nito sa mga naiambag niya. Bibigyan siya ng karapatang sumagot. Ang patalim sa video, tiyak na nilinis at inihagis sa likod mo. Pero doon sa investigation department, bihasa sila sa pag-ipon ng ebidensya. Baka igiit nilang aksidente lang iyon sa oras ng laban sa mga halimaw. At nagkamaling nasaktan. Ibig sabihin, ang gusto mong paalisin siya sa Longya Base. Halos imposibleng mangyari. Kung ganoon, paano kung ako mismo ang pumatay sa kanya? Ano ang mangyayari? Pagkasabi nito, natigilan ng ilang segundo si Yan Rui. Kung papatayin mo siya, lalabag ka sa mga tuntunin ng hukbo. Hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong. Kahit pa magsalita ang kapitan para sa iyo, malabo pa ring mapababa ang parusa mo. Dahil ang mga kapitan ng iba pang 4 na pangunahing departamento ay pawang mga super level na may kakayahan. Pantay ang bigat ng kanilang salita at ng kapitan. Paano naman ang petisyon ng Life and Death Challenge? May pagdududa ako sa sinabi mo. Kasunod ng boses ko, naging matalim agad ang tingin ni Yan Rui. Kailangan mo nang pumayag ang kabila. Sigurado ka ba na kaya mo ito? Ngumiti ako nang may kumpiyansa. Walang alinlangang mamamatay siya. Pagkatapos pumirma sa kasunduan ng buhay at kamatayan, magbubukas ang entablado batay sa sitwasyon ng dalawang panig. Ngayon naputol na ang isang braso ni Liu Feng. Kailangan pa ng panahon bago yun gumaling. Gusto mo siyang patayin. Kahit kalahating buwan ang hintayin mo, walang problema. Kalahating buwan lang naman. Kaya kung maghintay, Jiang Chen, sigurado ka bang hindi ka mapapahamak? Kung hindi pwede tayong mag-isip ng iba pang paraan. Pangalawang pinuno, kung naniniwala ka sa akin, ayos na. Kaya ko na siyang saktan ngayon. Sa kalahating buwan, ganoon din ang kaya mo. Kumislap ang gulat sa mga mata ni Liu Feng. Noon mismo, bigla niyang napansin ang aking lakas. Nasa ibabang antas na ako ng huling yugto. At sa sandaling iyon, hindi na rin siya makapanatili ng kalma. Jiang Chen, 3 araw pa lang tayong hindi nagkikita. Nakaabot ka na agad sa ibabang antas ng huling yugto. Hahaha, hindi nakapagtataka na may ganyan kang kumpiyansa. Mukhang isang kalahating buwan na ibinigay sa iyo. Sapat na para makatawid ka sa susunod na antas. Kung sakaling tatanggapin ni Liu Feng ang hamon na buhay at kamatayan, saka ako at ang pinuno ang maghihintay. Sa kalahating buwan, panoorin natin ang gulo. Nang araw na iyon, kumalat ang isang balita na parang bagyo. Sa buong Longya Base, ang talentadong sugo ngayong taon na si Jiang Chen, ay lumaban pa kay Liu Feng ng investigasyon. At pumirma ng kasunduan ng buhay at kamatayan. Lahat sa base ay naghihintay kung paano tutugan si Liu Feng. Kasabay nito, sa loob ng isang marangyang silid ng pagpapagaling, nang malaman ni Liu Feng ang balitang ito, bigla siyang napahalakhak sa tuwa. Kuya Wu, bilisan mo at tulungan mo akong sagutin ang hamon niya. Sabihin mo na tinanggap ko. Whistle, hindi ba sinabi mo na kaya niya? Labanan ng iyong elementong hangin na espesyal na kakayahan. Kung muli mo siyang kalabanin, may pag-asa ka bang manalo? Pagkarinig nito, lalong hindi napigilan ni Liu Feng ang ngiti sa mukha niya. Kuya Wu, kailangan ko lang sumipsip pa. 3 berdeng kaong ginto, at makaka-breakthrough ako hanggang unang antas ng mataas na yugto. Pagdating ng oras na iyon, sa isang skills lang, kaya ko na siyang igupo sa lupa. Whistle. Hindi ko inakalang makakaabante ka ng ganito kabilis sa mataas na yugto. Pero si Jiang Chen, ang hambog na iyon, ay may lakas ng loob pang hanapin ka para sa laban ng buhay at kamatayan sa oras na ito.
Talagang sinusuyo niya ang sariling libingan. Whistle. Sandali lang, tutulungan kitang sumagot agad. Ikaw, magpahinga ka muna ng maayos sa loob ng kalahating buwan na ito. Iyon lang ang gawin mo, basta tuloy-tuloy kang mag-breakthrough. At ayos na iyon. Mabilis lang. Ang balita na tatanggapin ni Liu Feng ang hamon. Muli na namang nagpasiklab sa buong base. Sa sandaling iyon, lalong umasa ang lahat sa labanan ng buhay at kamatayan makalipas ang kalahating buwan. At sabik na sabik silang manood.